Kamakailan lamang Pangulo ng Jinshi Capital na si Jin Hongwei ay pumanaw nagmana ng bilyon-bilyong ari-arian. Ngayon binabasa ang testamento. Pangulo ng Jinshi Capital si Jin Hongwei ay hindi nakalakip. Pumanaw 3 araw ang nakalipas. Ang naiwan niyang bilyon-bilyong yaman ay napunta sa kanyang ikalawang asawa, ginang Huang Xuan, at sa kanyang tunay na anak na babae, si Jin Huan. Hati ang mana nila. Ano ba yan? Ang dami naman ng pera. Ipinamana lang sa maliit niyang asawa at sa anak. Yung matandang iyon, napakalaking testamento. Marami sa atin rito ang dugo at kamag-anak niya. Wala kaming kahit sentimong. Mga kababayang, Ganito nakasulat sa testamento ni Jijin. Ganun talaga ang nilalaman. Sabi ko na, ganito kalaki ang kay Ginang Huang Xuan. Hindi niya mauubos sa maraming buhay niya. Marami kaming kamag-anak rito. Hindi ba dapat may ibahagi sa amin? Pasensya na po sa inyo, pero ganito talaga nakasulat sa testamento. Juan, uwi ka na kasama si Mama. Hindi pwedeng. Hoy! Hawakan siya! Ano yung tanggapi ng lantaran? Ginang Huang Xuan, huwag kang magbalabis iniwan ng tatay ko tong yaman sa'yo. Bakit di mo lang ibahagi sa kanila ng konti? Sobra ka namang makasarili. Bakit na ba nagpakasal si tatay ko? Ang malupit mong babae. Si Juan pa rin ang mas maunawain. Huang Xuan! Ngayon namatay na ang pangalawang kuya ko. Iniwan niya sa'yo lahat ng pera. Sapat yan para mag-alaga ka ng maraming magandang lalaki. Tio, ingatan mo ang sinasabi mo. Mayroon kang 8 kabiyak. Anong karapatan mong husgahan ako? Bahala ako kung ilan ang pakakasalan ko. Anong pakialam mo? Sasabihin ko sa'yo ng totoo. Kung hindi ka magbibigay ngayon, huwag ka nang umalis. Pinipilit mo ako? Patay na ang mister ko. Hindi ako natatakot sa inyo. Sige, nilalaro mo ba ang buhay mo sa akin? Akala mo hindi ko alam? Alam mo ba kung ano ang trabaho ko dati? Bigyan mo na siya. Hindi mo kayang talunin ang tiyo. Tabi! Huang Xuan, huwag kang magtaka kung magiging malupit ako. Anong ginagawa mo? Kuya, itong bagong development namin. Interesado ka ba? Bata pa lang. Bakit hindi? Wala ka bang interes? Sekretarya, bawin mo na si Juan. Sinong tanga ang gagawa ng pabor sa akin? Ginan, ayos kayo? Ayos ka lang? Ayos lang. Ano nangyari? Mukhang gas-gas lang. Anong gagawin natin? Sakay kita papatingin, okay? Wala. Sekretarya, may 100,000 dito sa card. Salamat sa pagligtas mo sa akin kanina. Hindi yan malaking bagay. Basta sugat-sugat lang. Makapalang balat ko. Nasasanay na ako. Ikaw naman pag tumatawid, mag-iingat ka ha. Ginang. Kakita ko kanina. Mukhang pamilyar yung sasakyan nagdulot ng aksidente. Minana ko ang napakaraming ari-arian. Hindi sila mananatiling tahimik. Gusto mo ba ipapaayos ko ng 2 bodyguard para sa'yo? Hindi na kailangan. Tungkol sa mga kandidato ng bodyguard, napili ko na. Yung mga detalye niya, hanapin mo lahat at ibigay sa akin. Gusto ko siyang gawing personal bodyguard para protektahan ako. Sino yon? Ikaw yon. Sinasabi mo talaga ng diretso Para sa mga bisita naman to. Ay, pasensya na ha? Pasensya na po, Ginang. O sige na nga. Hindi ka naman batang dalaga. Anong ikinakahiya mo pa? Ayaw mo ng pera ko? Dagamitin ko na lang ang ibang paraan. Babayaran kita. Naku. Ginang. Hindi maganda yon. Hindi talaga maganda. Sige na, umupo ka. Tutulungan kita maglagay ng gamot. Anong pangalan mo ba? Kung di mo alam, iisipin pa nila na ano ba ang ginagawa natin. Ayos na, tumayo ka at subukan mo. Sabi ko sa'yo, talagang komportable. Hindi pa tapos to. Teka muna. Hindi ako tita ha. Bakit ka nandito? Bakit ang tagal mong bumukas ng pinto? Ilang buwan ka nang may utang sa akin sa renta. Gusto mo bang matulog sa kalye? Hindi naman, tita.
bigyan mo pa ako ng kaunting oras. 3 araw lang. 3 araw lang, pwede ba? 3 araw ka pa, yung parang probinsyano. Inuubos mo lang ako, di ba tita? Tama ba? Walang pera, pero inuupahan mo pa bahay? Hindi naman, tita. Huling 3 araw. Taga 3 araw pa nga. Sisiguraduhin kong ibibigay ko, okay ba? Hindi pwede. Kailangan ngayon din. Ngayon? O bayad ang renta, o umalis ka rito. Magkano ba talaga utang niya sa'yo? Ako na bahala magbayad. Ay naku, may tao pa pala dito sa loob. No wonder mabagal magbukas ng pinto. May tinatago. Ako si Huang Xuan. Kaibigan ko siya. Kaibigan na nakahubad pa. Ano ba tong eksena? Sino ang nakakaalam kung anong ginagawa ninyo? Hindi, Tia. Huwag kayong magkamali. Siya lang naman. Ikaw ba ang magbabayad ng renta niya? Pumasok na. Lahat ay 8,000 lang, ibigay mo. May laman itong card, may 200,000, gamitin mo na. Talaga? 200,000? Kukunin mo ba? Oo. Haha, si Lis Yang namin yan. Mapalad kayo na, siya ang umuupa. Swerte ninyo. Tama. Sige, kayong magpatuloy. Binata. Kanina sa tabi, may mag-asawa ron, alam nyo na. May natira pa para sa akin, di ba? Para sa'yo yan. Hindi, Tia. Wag naman. Sige. Kukunin ko. Wala yan, Ginang. Ayos lang. Anong ikinahihiya mo pa? Nagawa na, tapos na. Pasensya na, Miss Huang. Pinyatawa lang namin kayo kanina. Pero babayaran ko talaga yung utang. Huwag kayong mag-alala. Talaga bang mababayaran mo yon? Ito ba ang ledger mong pambayad? Uy, malaking utang pala to. Huwag kang mag-alala. May trabaho naman ako. Sigurado makakabayad ako. May trabaho akong inaalok. Gusto mo subukan? Hindi na may trabaho na ako. Sasabihin ko, mababayaran ko talaga. Sa sweldo mong 2,000-3,000 lang ba? Hindi ka ba dating sundalo? Nasaan ang pension mo? At yung girlfriend mo? Niloko ako. Niloko ako ng girlfriend ko. Hahanapin ko at kukunin ko ang pera mo pabalik. Hindi na. Mukha namang magaling ang kilos mo. Maganda rin ang ugali mo. Gawin mong personal na bodyguard ko. Paano? Kaya ko ba? Maniwala ka sa panlasa ko. Bibigyan kita ng 50,000 pesos kada buwan. Kung maganda ang performance, may bonus pa. Hindi, sobra naman. Di pwede. Sige na, magpalit ka ng damit at sumama ka. Saan tayo pupunta? Bakit? Bilang guard ko. Siyempre, sa bahay ko. Hindi ba may ex ka? Bakit parang hindi mo na siya kilala? Ako? Kung gusto mong gamitin, kunin mo na. Hindi pa tapos ayusin ang tungkol sa libing. Living? Namatay ang asawa ko 3 araw na ang nakalipas. Ang bata ko pa lang, nagbalo agad. Ano sabi mo? Pasensya na, mali ang nasabi ko. Tara na. Grabe, laki ng bahay niyo. Parang palasyo ang pagkakagawa. Ang dami namang pera nito. Kung makakatira ako kahit 1 araw, sapat na yon sa buhay ko. May tsansa pa akong kunin yung tsinelas nila. Heto na. Isuot mo sa akin. Isusuot ko sa'yo ang tsinelas. Anong problema? Di mo alam? Kung di mo kaya, ituturo ko sa'yo. Buksan mo itong bako. Hindi. Ikaw ang naghanap sa akin bilang bodyguard. Personal bodyguard. Bilang personal bodyguard ko, hindi ba dapat gawin mo lahat? Ako personal bodyguard ha? Pinapagawa mo sa akin na isuot ka ng tsinelas? Unang araw pa lang, ayaw pa sumunod. Ibabawas ko sa sweldo mo ha? Sige. Isusuot ko na. Ang mga binti niya, ang nipis naman. Tapos na. Nakapalit na. Okay na, maghintay ka dito. Hindi madaling kumita ng perang ito. Parang nakita ko na iyang mukha dati. Pero ewan bakit hindi ko maalala. Hindi. Jinang, anong ginagawa ninyo? Bakit tayo natutulog dito? Sobrang pagod ako kagabi. Kaya natulog na lang ako. Sige, itatala ko na yan. Sige. Bakit ang init ng kwarto? Hindi ba naka-aircon naman? Sige, tara na. Saan tayo pupunta? Matutulog. Hindi ganyan. Anong iniisip mo? Gabi, hindi kami magkasama natutulog. Bawat isa, may sariling higaan. Akala mo ba? At sine-check kita gabi-gabi. Huwag mong dalaing yung mga pusa't aso mo. Huwag mo silang dalhin pabalik dito, lalo na yung ex-girlfriend mo.
Sinabi ko na, sobra yung binili mo. Wala namang silbi ang lahat ng damit na yan. Pumili ka ng sobra-sobra. Sayang lang naman talaga. Ilang beses ko pa kailangang sabihin. Ngayon, ikaw ay tao ko. Kung lalabas ka at mawawala ang dangal mo, ako rin ang mapapahiya. Salamat, Jinang. Tingnan mo, ang hitsura mahalaga. Hindi ba astig ang suot na to? Jinang, sobra po kayong mabuti sa akin. Kung ganyan, susuklian ko rin. Pagkatapos, kapag naranasan ko, isang delikadong sitwasyon, dapat talaga, ipagtanggol mo ako ng buong puso. Huwag kang mag-alala, Ginang. Bubuhayan ko kayo ng proteksyon. Sige, mauna na ako. Pauna ka na. Li Xiangyang, ano bang iniisip mo? Iyon ang Ginang, ha? Hindi bagay na hawakan ng tulad mong tease. Ano pa hinihintay mo? Subukan mo na. Opo, sige na. Poprotektahan ko si Juan Juan at kailangan kong mabuhay din. Nasa iyo na ang lahat. Sana tama ang naging pagpili ko. Jinang, hindi ba kayo masama ang loob? Bakit naman? Gusto ko lang kayong tumingin pa. Kapag ganun, gumaganda ang pakiramdam ko. Ang katawan ng batang lalaki talagang maganda. Huwag naman, wala na. Anong ginagawa niyo dyan? Huang Xuan, alam ko na. Hindi ka isang mabuting tao. Kinuha mo ang pera ng tatay ko. Ipinamili mo pa siya ng bahay. Nakakairita. At ngayon, dinala mo pa ito. Ang isang kasamang lalaki sa bahay. Ano bang ibig mong sabihin dyan? Ikaw ba? Hindi ka ba mabubuhay nang walang lalaki? Juan? Kailan ka bumalik? Hindi ba sinabi mo na manatili ako sa bahay? Anong? Gusto mo ba na makita kita? Kasama mo ba yung ligaw na lalaki? Juan, delikado sa labas. Hintayin mo ako. Ayusin ko muna ang mga problema sa labas. Pagkatapos, mag-enjoy ka na, okay? Hindi ligtas. Sa tingin ko, mas delikado ka. Dinadala mo kahit sinong tao sa bahay. Nagkakamali ka. Siya ang bodyguard na inupahan ko. Anong pangalan niya? Ako si Li Xiangyang. Mula ngayon, ikaw ang bodyguard ko. Hindi pwede kaya ako lang maging bodyguard ni Jinang. Juan, siya ang bodyguard ko. Wala akong pakialam. Kukunin ko siya. Juan, kumuha na ako ng bodyguard para sa'yo. Ito siya. Ano ngayon? Nagmamadali ka, ano? Sabi mo pa na hindi siya ang ligaw mong lalaki? Kung hindi mo ibibigay sa akin, babalik ko rin siya, kalaunan. Xiangyang, Seryoso ako ngayon. kailangan ko ng tulong mo. Puprotektahan mo ba ako ng maayos? Hindi ba? Ooh. Magbihis ka muna ngayon. Sama ka sa akin sa kumpanya. Sige. May importante akong pulong. Maghintay ka sa lounge. Opo. Jinang. Huang Xuan, bakit ngayon ka pa dumating? Matagal na namin hinintay ka. Nagdaos ngayon ng bigla ang shareholders meeting ang pangalawang ate. Anong balak mo? Nakatapos mo lang magmana kay Jin Hongwei. Mga bilyon na halaga ng ari-arian at lahat ng mga pag-aari at shares sa pangalan niya. Ano ba? Ako ang kanyang legal na asawa. Minana ko ang kanyang testamento. Di ba dapat? Ito ang pamilya Jin. Ikaw, dayo ka lang. Nanangahas ka bang kunin ang napakaraming pera ng pamilya Jin? Pamilya Jen. Kahit hindi ako Jen ang apelido, pero ikinasal ako sa pamilya Jen. Namatay na ang asawa ko. Gusto mo ba akong paalisin? Hindi mo pwedeng sabihin yan. Ikaw, isang ordinaryong babae lang? Paano mo mapapamahalaan ang ganitong malaking kumpanya? Ang napakalaking negosyo na yan. Ibigay ninyo ang kumpanya. Wala ka nang kailangang asikasuhin. Maghintay ka na lang ng dividendo sa katapusan ng taon. Pero kung hindi ka mapapasakop, makakaramdam ka rin ng hirap. Hindi na may iwasan. Narinig ko. Naghanap ka raw ng gwapong bodyguard? Sinasabi ninyo, hindi pa man malamig ang bangkay ni Kuya Akma. Bayang ginagawa mo, ha? Bakit pa napapalibutan ng maraming tao ang opisina na to? Tingnan mo naman, bakit ganyan ang tingin nila? Ang mga tao ng pamilya Jin. Nandito para gulugin ang ginang. Tingnan ang kumpas nila. Mukhang delikado ang kalagayan ng ginang. Akala ko pinagpapatawag ako ngayon para saan? Ang dami nga naman. Gusto nila yakapin at siraan ang isang mahina. Ako lang daw.
ihahati nila ang naiwan ng asawa niya. Kawawa talaga ang mukha nila. Walang hiya. Ginang Huangswan, huwag kang mawawala ng hiya. Anong meron? Ilang araw lang ang nakalipas, muntik mo na akong patumbahin sa daan. Ngayon, saka ka pa maninagrahan umano. Huwag mo naman akong paratangin ng ganyan. Sinabi mo raw sa driver mong sumimplang sa akin? Gustong-gusto mo naman sigurong malaman ko. Tama ka ba? Paano mo naman ipapagawa sa iba na sumimplang? Tanga! Paano ko naman malalaman na hindi pa patay ang babaeng yon? Kung patay siya, Paano niya malalaman na kotse ko yon? Huang Xuan, ikaw ang unang nagtaksil sa bunso kong kuya. Hindi pa nga siya malamig ang katawan. Kaila ka na agad ng isang guwapong wala sa lugar. Ang ari-arian ng pamilya Jin, paano mapupunta sa iba? Sinakyan niya ako ng sasakyan. Anong masama kung kumuha ako ng bodyguard para proteksyon? Sasabihin ko sa'yo, huwag mong hinahayaang manligaw na ang bisita. Ang mga tao ng pamilya Jin talagang may sona. Sanay silang inaapi ang mga babae. Huang Xuan, pinapakinggan mo ako. Nandyan ang mga tao ko sa pintuan. Kung hindi mo ibibigay ang mana, pananagutan mo ang magiging resulta. Natatakot ako sa inyo? Tatawag na ako ngayon ng bodyguard ko. Ay naku, natakot ako. Bakit may tao pa sa lounge na to? Ate, alam niyo ba kung nasa ang conference room nagmi-meet si Ginang? Saan conference room siya? Ano ka sa kanya? Bakit kailangan kong sabihin sa'yo? Ako ang bodyguard niya. Sabihin niyo na agad kung saan conference room. Bodyguard? Wala pa akong narinig na ganoon. Tumakbo ka na. Kung hindi ka alis, tatawag ako ng security. Akala mo ba, wala kaming inihandang tawagan para humingi ng tulong? Nananaginip ka lang. Aha, kaya pala bago pa ako dumating, nauna na ninyong inilatag ang bitag. Ginagawa namin to para sa kabutihan mo din. Kung sakaling mag-init ulo ka isang araw at ipasa mo ang kayamanan ng pamilya Jin sa iba, anong gusto mong mangyari sa amin? Paano natin maayos to sa pamilya Jin? Sa mga ninuno namin, ha? Iniwan din ni Jin Hongwei ang malaking pera para sa inyo. Kayo ang mga gahaman naman talaga. Tingnan mo naman ang sinasabi mo. Ay nako, sa mundong ito, sino ba naman ang nagsasabing sobrang pera nila? Wala ka bang hiya? Huwag kang magpakatapang magsalita ng ganyan. Basta ikaw, manahimik ka at makinig ka lang, parati pa rin tayong isang pamilya. Ang pera ng asawa ko, pera ko yan. Walang sinuman sa inyo ang makakakuha ni isa. Ulitin mo yun sa akin. Maniwala ka ba o hindi? Papatayin kita! Kung may lakas ka, patayin mo ako. Hindi mo ako mapapatay. Wala kang makukuhang sentimo man lang. Kung mapapatay naman ako, gastos mo sa kulungan yon. Ikaw? Sinabihan ko na ang bodyguard ko. Hindi ako lalabas dito ngayon. Ibibigay ko na lahat ng pera ko sa donasyon. Wala kang makukuhang sentimo. Ikaw? Andaan ko ang sampal kanina. Babayaran kita. Tama na, tigilan nyo na. Kuya, wag mo akong pipigilan. Papatayin ko yung JR. Kung hindi, ang pamilya Jin mabilis na masisira dahil sa kanya. Hindi mo ba narinig ang sinabi niya? Talaga bang gusto niyang makulong? Unahin nating kunin ng pera. Ayaw mo? Umupo ka na lang. Ginang Huang Xuan. Tingnan niyo ang kontratang ito ng paglipat. Hindi namin kailangan kunin lahat ng pag-aari mo. Karapat-dapat ba kayo? Kailangan lang namin ng mga shares ng kumpanya at lahat ng real estate sa mall. I-transfer mo lang yon, tapos na. Hangat buhay pa ako, Huang Xuan, wala kayong makukuhang isang sentimo. Ikaw? Ang kapal na mukha mo naman. Kitang-kita naman ang nangyari ngayong araw. Walang paraan na lalabas kayo kapos sa pag-aari namin. Nakakatawa na nakakahiya kayo. Na yon. Dinala mo rin ang bodyguard mo, di ba? Ano ang sinasabi mo? Ayaw mong may mangyari sa kanya, di ba? Kung may gusto kang gawin, akong lapitan, huwag mo siyang galawin. Sinasabi mo pang wala kayong relasyon ng bodyguard na yon? Isa lang siyang bodyguard. Bakit mo siya binabaliwala? Anong pakialam mo? Huwag kang mag-alala. Pag pumirma ka, liliwanag ka at pati ang bodyguard mo, liligtas kayo at makakalabas ng maayos. Kahit magpakasal ka ulit o mag-alaga ng iba. Wala nang pakialam ang pamilya Jin. Bibigyan kita ng 10 minuto. Pag-isipan mo. Nasa loob, sa opisina, ang selyo ni Kuya. Ginang Huang Xuan, pakipasok. IL. L. Tigil! Anong ginagawa ninyo? Tabi! Sabi ko na, anong ginagawa kayo rito? Hindi ka ba nakakarinig? Ako ang bodyguard ng Ginang. Ako si Li Xiangyang. Hayaan ninyo akong pumasok. Wala ang ginang dito. Umalis kayo agad. Bawal pumasok ang mga hindi tagaloob dito. Hindi pwede.
Sabi ng ginang, nandito siya. Huling ulit, sasabihin ko sa inyo, hayaan ninyo akong pumasok. Sabi namin, wala ang ginang dito. Kung hindi kayo aalis, gagawan namin kayo ng paraan. Puwirma kayo! Pirma na, pirma na. Tapos makakauwi kayo. Hayaan ninyo akong pumasok. Ginang, ako si Li Xiangyang. Li Xiangyang! Ginang, Sino? Si Li Xiangyang. Alam ko yan. Bodyguard na inuhire niya. ako si Li Xiangyang. Ginang, Pakawalan siya! Li Xiangyang, bakit nandito ka? Ginang, ayos lang po kayo? Ang lakas ng loob mo. Mananakit ka ba? Akala mo, talaga bang kayang dalhin kanya mula rito? Kabanata, kuna tayo. Ginang, ayos ka lang ba? Mangahas kayong umaksyon? Xiangyang, umalis ka na! Magkakaproblema siya sa'yo. Alis ka na! Huwag mag-alala, Ginang. Pangako ko, poprotektahan kita. Huwag na magpaligoy-ligoy. Pirma na. Gusto niyong makipag-away? Halika! Talagang may mga hindi takot mamatay. Ikaw! Sabay-sabay! Pirma na, bilis! Kung di ka pipirma, papatayin nila ang kalaguyo mo. L. Kung ayaw mong mamatay ang kalaguyo mo, pipirma ka, oh. Halatang gustong-gusto ka ni Kuya. Siguro magaling siya sa suntukan. Ang akin, maganda rin. Samdali! Gusto ninyong saktan ng ginang? Tanungin ninyo ang kamao ko. Papayag ba? Si Li Xiangyang ang bodyguard ko. Nasaan siya? Huwag mo nang itanong. Nakahiga sila lahat sa sahig. Ano? Paano nangyari yan? Li Xiangyang, ayos ka lang ba? Hindi ka nasugatan, di ba? Trabaho ko ang protektahan ng ginang. Sinalakay ka ba nila? May problema kayo? Diretso sa akin? Ano ba yon? Pambabastos sa babae? Ano ka ba? Basurang bodyguard ka? Karapat dapat ka bang makipagsalita sa amin? Ako, basura? Kaya naman, marami kayong laban sa isang babae. Mukhang gusto mo nang mamatay, no? Gusto mo ba talagang mamatay? Tingnan mo ako. Bitawan! Bitawan! Kuya, ganyan lang ba ang ipinakita ang galing mo? Li Xiangyang. Huwag kayong makipagtalo. Tayo na. Ginang, aalis na tayo. Sandali, hinto kayo. Pirmahan yung papel bago umalis. Tingnan mo ang sitwasyon ngayon. Anong pinagyayabang mo ngayon? Hindi pa sapat ang suntok ba? Subukan mo kung kaya mo. Sige na. Pabayaan ninyo silang umalis. Kuya, ang ganda ng pagkakataon, no? Halos mapunta na sa'yo ang mana. Makakatalo mo ba sila? Tara na, umalis na. Bunso, mukhang kailangan nating mag-isip ng ibang paraan. Walang problema, kuya. Ako naman, may nakareserba pa akong plano. Kabanata 19. Uy, si Li Xiangyang ba yun? Ay nako, imposible. Alam mo sining babae? Siya yung sikat na ginang Jin ng pamilya Jin. Sobrang yaman na ni Huang Xuan ngayon. Paano posibleng makipagsama si Li Xiangyang na tulad niyan? Baka nalin lang ang mata mo. Pero mukha naman talaga na siya. Hindi niya makakalimutan. Yung dati mong boyfriend ba yon? Ay, hindi naman. Sobrang gusto kita. Baby, may magandang hotel ako sa tabi. Hindi na ako makapaghintay. Sige, ikaw ang bahala. Tara na. Nasaan ba itong si Li Xiangyang? Saan na siya napunta? Ayaw na niyang magtrabaho. Wala siya kaninang umaga. Hindi rin siya nagpahintulot sa amin. Tiyak nagtago siya para magpahinga. Sa tingin ko, ayaw na talaga niyang magtrabaho. Ang sweldo ngayong buwan, huwag na niyang asahan yan.
Magaling ang manager. Ganitong probinsyano. Kaltasin natin ng 6 na buwan ang sweldo niya. Hindi naman sobra. Nung araw, mga sumusunod sa akin. Umaabot pa mula dito hanggang France. Tanga ka ba talaga? Hindi. Ginang, paano po kayo nakapasok? Anong hinahadlangan mo? Hindi naman. Nakita ko na yan dati. Hindi. Nakasara ko naman ng pinto. Paano ka naipasok dito? Ito ang bahay ko. Sino makakapigil sa akin? Tama na. Ginang, anong oras na? Mga alas 9:30 siguro. Alas 9. Lagpas 9:30. Bakit hindi mo ako sinuway agad? Bakit ka nagmamadali? Dali akong pupunta para mag-submit ng resignation. Ngayong buwan. Ilang libong piso ang sahod ko. Kunting libo lang naman yan. Pero akin pa rin yan. Pinaghirapan ko yan kumita. Sige na nga. Wala rin akong gagawin na yon. Sasamahan kita. Hindi na, ayos lang. Sasakay na lang ako ng bus. Dadaan ako agad doon. Sigurado ka ba? Sa loob ng 10 kilometro palibot, mga private car lang ang meron. Pasensya na sa abala, Ginang. Tara na, iswat mo na ang sapatos ko. Tingnan ko nga. Saan ka nagtatrabaho? Sandali lang. Heto na, heto na. Ginang, dumating na yon. Papasok muna ako sandali. Babalik agad ako ha. Kanina hanggang umaga, hindi namin siya nakita. Hindi pa siya nag-leave ng paabiso. Li Xiangyang. Ikaw pa, may mukha ka pang pumunta rito? Late ka na ng 2 oras. Alam mo ba yon? Ikakaltas kita ng isang buwang sweldo. Hindi ako ang manager. Dahil 1 oras ka lang na late noon, ikakaltas mo na sa akin ng 1 buwang sweldo. Alam mo ba kung anong naidulot mo sa kumpanya? Napakalaking pinsala. Probinsyano ka. Kung gusto mong mabawasan ang kaltas, nagbara pa yung inidoro. Kaya puntahan mo at linisin mo yan ngayon din. Ano ka pa hinihintay? Takbo na. Pwede bang hindi mo ako sigawan? Ang taas ng ulo mo. Ano? Aalis ka ba sa akin? Oo. Ayoko na magtrabaho dito. Ayaw mo? Sige, umalis ka na. Sige, ibigay mo na lahat ng sweldo ko noong nakaraang buwan at pati ang deposit ibigay mo na. Umalis na ako agad. Sweldo? Bakit hindi ko alam yan? Hindi naman. Buwan pumunta ako. Hindi ako nag-leave kahit 1 araw. Hindi ako nahuli kahit 1 minuto. Bakit wala akong sweldo? Sa tindahan namin ang patakaran, kapag nakabenta ka ng bahay, saka ka may sweldo. Ayaw nyo lang talaga akong bayaran, no? Tayo ay nagbebenta ng real estate, hindi tayo nagdo-donate. Walang nabenta ang bahay, wala kang karapatang tumanggap ng sweldo. Anong basehan mo para humingi ng sweldo? Walang performance pa ako. Tingnan mo to, kausap ko na yung client, halos tapos na. Sinagaw na ninyo, no? Kinuha niyo siya. Halata namang ninakaw niyo yung client ko. Siyempre, ako ang nagtitiyak ng sales rate ng tindahan. Kung gusto mong magtrabaho, punta ka at maglinis ng tiyan. Ayaw mo? Umalis ka na. Huling babala ko sa'yo. Ibigay niyo yung sweldo ko at aalis na agad ako. Ano ka pa? Taga-probinsya, mag-aakitan pa? Maniwala ka ba na tatawag ako ng pulis para ipasok ka doon? Tawag na nga, tawag! Sino ang tatawag ng pulis? Umalis ka na. Bilisan mo. Sir, anong klaseng bahay ang hinahanap ninyo? Ako ang manager ng tindahan na ito. Meron kaming iba't ibang klase ng bahay sa kumpanya. Sir, Masyadong malamig. Hindi ko ito iinumin. Ilagay mo rin para sa kanya. Ito po si Ang aking bodyguard. Xiaohu. Ayusin mo agad yan. Bibili ako ng isang bahay ngayon din. Kulang lang ang sweldo ko bawat buwan. Ilang libo lang. Ang isang unit na yan, milyon-milyon naman. Tahimik. Pinagtitripan ka nila, sinasabi mong tiisin mo. Eh, hindi ko kayang tiisin yan. I swipe na ang card. Yung pinakamahal. Gusto niyo po bang tingnan muna ang floor plan? Walang kalokohan. Bakit pa maraming tanong? Yung pinakamahal, yan ang kukunin ko. O sige, ayusin ko na agad. Hindi. Kinan talaga bang bibilhin nyo? Malaking desisyon to. Pag-isipan nyo muna. Basta kontento ang bodyguard ko. Okay na yan. Junang, ang bait nyo sa akin. Ako, Sino ang nagturo sa'yo magdala ng tsaa? Hindi dapat 2 kamay gamitin. Kabanata 23. Na-swipe ng card, ito ang aming pinaka-luxury na tower. 488 square meters, total now 13.8 million. Ibigay na. Pipirmahin ko na ang kontrata.
Wala pang mesa rito. VIP. Pwede sa likod ko nyo lang pirmahan. Hindi kailangan. Humiga ka. Gusto mo pa ba ulitin ko? Sige na nga, ako na bahala. Pumirma ka na. Pwede na bang i-release ang sweldo ngayon? Opo. Ang sweldo ni Lee Xiangyang, ipapadala agad sa kanyang card mamaya. At meron siyang commission din. Walang mawawala sa komisyon mo, 1 sentimo man lang. Kontento ka na ba? Contento. Kung kontento ka, magbalos ka naman mamaya. Oo nga pala. Jinang, salamat po ngayon. Dala mo na, ilagay mo na doon. Hindi yan ang punto. Kung gusto mong magbalos, gawin mong maayos ang trabaho mo bilang personal na bodyguard. Naintindihan mo ba? Huwag kang mag-alala, Ginang. Para kang bagong magulang sa akin. Gagawin ko talaga ng mabuti. Ang trabaho kong maging personal na bodyguard mo. Wala akong ganong malaking anak na lalaki. Pero meron naman akong isa. Isang babae na halos kasyang edad mo. Anong pinapansin mo? Walang espesyal. Ginang, may ganong edad ka na bang anak na babae? Iyon anak ng dati kong asawa. Hindi kami masyado malapit. At ama, tawadan mo ang mall. Sabihin mong dalhin nila ngayon ang mga pinakabagong lalaki nilang damit. Ipadala mo lahat rito. Hindi, Jinang. Bakit ka bibili ng kanyan karaming damit? Puro kumakapos at gusgusin suot mo. Nakakahiya naman sa akin. Bakit ako gagastos ng pera mo? Ikaw, tao mo na ako. Akin ka na. Anong halaga ng parang yan para sa amin? Parang sinasabi mo lang naman, parang umaasa lang ako sa iba. Ano naman? May masama ba sa pagiging umaasa? May kasabihan, paano nga ba yon? Kung umaasa ka, makatipid ka ng 20 taon ng paghihirap. Pero hindi ako ganyan na tao. Gusto mo bang umasa sa akin? Hindi ganun kadali ha? Mataas ang pamantayan ko. Ngunit, Medyo pasok ka sa panlasa ko. Li Xiangyang, halika at samahan mo akong maligo. Hindi pwede yan. May problema ba? Hindi naman, ako'y isang bodyguard lang. Sasabihin mong samahan kitang maligo? Anong meron? Kakatapos ko lang mawala ang asawa ko. Lahat ng pamilya ko lumalaban sa akin. Hindi ako gusto ng anak ko. Pati ikaw, hindi mo na ba ako pinapansin? Hindi ganyan. Sabi ko nga ako'y isang bodyguard. Kung samahan kitang maligo, Anong iniisip mo ba? O baka ikaw ang gustong samahan akong maligo? O gusto mo lang akong panoorin habang naliligo? hindi. Ikaw ang naganyaya. Ikaw nasasama sa pagligo? Ang ibig kong sabihin, tumayo ka sa pintuan at bantayan ako. Maging personal na bodyguard ko. Isa lang paligo, yun lang. Ano bang pwedeng mangyari na delikado? Paano hindi magiging delikado? Mahina ang katawan niya, sobra. Madaling maluya, pwedeng malunod sa sarili. Ay naku, hindi pwede. Halika na! Kung hindi ka lalapit, paano mo ako poprotektahan? Gusto mo bang maging pabaya sa tungkulin? Ang bodyguard ko. Li Xiangyang. Anong nangyari, Ginang? Huwag kang manilip sa labas, ha? Walang kaso, Ginang. Hindi ako manonood ng palabas. Ay! Anong meron, Ginang? Napaikot ang paa ko. Dali, tulungan mo akong makabangon. Hindi pwede, Ginang. Nakabihis ka na ba? Hindi ako makapasok dyan. Nasa shower pa ako. Paanong magsusuot ako ng damit na yon? Kung hindi ka pa nakabihis, paano kita matutulungan? Huwag mong sigaw yung pangalan mo muna. Papapasok na ako, ha? Magtago ka na. Chinang, nasaan po kayo? Ayos na, tigilan mo yung pag-ikot. Buksan mo na mga mata mo. Hindi pwede, Ginang. Pag binuksan ko, ikaw agad ang makikita ko. Kung sasabihin ko, hindi ko naman sinasadya. Maniniwala ka ba? Kaya bumangon ka na agad. Oh. Allison Moyan. Alisin mo na. Hindi pwede, Ginang. Mag-isa lang tayo. Hindi pwedeng ganito. Sige na, imulat mo na ang mga mata mo. Nakatawal pa ako. Di mo naman ako nakikita? Anong kinakatakutan mo? Wala naman. Ayos lang ba? Anong meron?
Ayaw mo bang tumingin sa akin? O nandiyan yung sama ng loob mo? O sinasabi mong pangit ako? Hindi naman. Iniisip ko lang, hindi maganda para sa'yo ang ganito. Ano bang hindi maganda? Isipin mo kung makita ko ang hindi nakasuot mong katawan. Ikaw pa ang malulugi doon. Ang tangga mo talaga. Bakit ka nagagalit? Ayos lang naman. Ngayon gabi, matulog ka na sa kwartong ito. Hindi ko naman kailangang matulog sa sofa. Binigyan kita ng ganong taas na sweldo. Taga-alaga kita bilang bodyguard. Hindi ka ba nahihiya? Matutulog sa ganitong magandang kwarto? Totoo bang tanga ka o peke lang? Kung ayaw mo, doon ka na sa sofa sa labas. At ako, mamaya gabi kung kailangan kong pumasok sa banyo, di ba makikita mo rin? Hindi ba? Gusto mong makita? Hindi po, Ginang. Natutulog ako na parang patay. O kaya, matulog tayo sa isang kwarto? Hindi talaga pwede, Ginang. Mapalulugi ka. Bakit parang naninginig ka naman? Akala ko sasaktan mo ako. Nang kasama si kuya. Ang astig mo noon. Siyempre naman. Gusto ko talaga yung astig mong itsura. Hindi pwede. Hindi ako pwedeng matulog sa'yo sa isang kwarto. Bakit hindi pwede? Ako ay ikinasal na. Baka ikaw pa ang mawalan. Ikaw. Sama-sama. Huwag kang gumalaw! Ano? Ayaw mo na? Baliw ka ba? Ganon karaming tao, sumugod ka pa rin? Noon, narinig kong delikado ka, kaya ay hindi ko na pinansin pa. Sino ba sila? Mga kamag-anak sila ng asawa ko. Iniwan sa akin ng asawa ko ng pera bago siya namatay. Nainggit sila sobra. Yung aksidente ko? Sila nga ang may gawa nun. Xiangyang, Hindi ako natatakot. Puprotektahan mo ba ako, di ba? Hindi kita iiwanan. Salamat, Xiangyang. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ko alam ang gagawin ko. May sugat ka pa ba sa iba? Tingnan ko nga. Wala naman, ako lang. Juan, bakit ka nandito? Kung hindi ako babalik, hindi ko na kayo makikita. Aba, kayong dalawang mapangburukot. Anong klaseng gawain yan? Juan, nagkamali ka naman. Tama si Tio. Hindi siya nagkakamali. Siya nga naman ang kinakamusta mong gizmo. Isang gigolo. Anong balak mo bang ipamigay ang pera ng pamilya Jin sa isang dayuhan? Juan, sinabi ko na sa'yo. Kinuha ko siya bilang aming bodyguard. Tanggalin mo ang damit mo. Irespeto mo ako. Hindi ako ang gigolo ng Ginang. Ako ang kanyang bodyguard. Natatakot ka ba na may bakas si stepmom sa katawan mo? May mapupusok na marka ba? Hindi mo ako ipapakita? Juan, ano ba ginagawa mo? Tama na. Hindi ba sabi mo ipapakita? O sige, halika, tingnan ninyo. Sabi ko nga, bodyguard lang ako ng Ginang. Ay, malaking bangis ang bodyguard na ito. Mabuti pa ang katawan niya. Ilang gasgas lang yan. Kailangan mo pa ba siyang paglagyan ng gamot? Wala ka bang kamay? At saka, kanina kayo nagpapalambingan pa. Huwag mong isipin na hindi ko nakita. Juan, ito ay dahil sa nasaktan ako. Huwag kang magmakausap, isa kang malanding babae. Babaeng gahaman sa pera. Sasabihin ko sa'yo, kapag kasama mo tong klase ng babae, ikaw rin ay basura. Isa kang malanding babae. Babaeng gahaman sa pera. Paano mo magawa yan? Sinusisi mo ang Ginang? Sino ka ba para magsalita ng ganyan? Ikaw, sinong nagbigay sa loobin sa bahay namin? Ako ang bodyguard ni Ginang. Hindi ko hahayaang may manakit sa kanya. Ikaw, pareho ka lang. Xiangyang, Pasensya na ha, napapalaki ko si Juan. Dagdag pa na, madalas may tampo siya sa akin. Kaya sinigawan niya, pati ikaw. Hindi naman. Ayos lang ako. Lalaki ako. Ilang salsal lang ng salita. Ano yon? Hindi masama ang puso ni Juan. Basta, madali siyang maloloko. Kung may mangyari, protektahan mo talaga siya. Oo? Naintindihan ko. Ako na lang. Sige, magpahinga ka muna. Hoy, Xiangyang. Ginang, bakit kayo nandito ulit? Mukhang mapangakit si Huang Xuan. Madalas ba siyang pumupunta sa kwarto mo? Hindi naman. Ikaw, paano ka nakapasok? Ano? Hindi si Huang Xuan ang nakita mo. Medyo nabigo ka. Huwag kang mag-imbento. Sige na, ayoko nang mag-arte.
Magsuot ka na at sumama ka agad. San? Huwag ka nang makialam. Kailangan kita. Mula ngayon, Ikaw na ang bodyguard ko. Ha? Episodio 31. Hindi ha? Saan pupunta? Huwag ka nang makialam. Kailangan kita ngayon. Simula ngayon, ikaw na ang bodyguard ko. Hindi iyon. Ano ba ibig mong sabihin? Saan pupunta? Bakit ang dami mong sinasabi na walang kwenta? Magsuot ka na at umalis ka agad. Sasabihin ko ba kay Ginang? Huwag kang magsalita. Siya ang nagbigay sa'kin sa'yo. Ginang ang nagbigay sa'yo sa akin. Tama. Tama. Kaya ikaw, maging maayos ka at sumunod ka. O, tatanggalin kita. Sige, magpapalit muna ako. Maghintay ka rito, ha? Episodio 32. Miss Juan, saan ka pupunta? Ay, pwede ka bang huwag na akong sundan? Nakakainis ka. Hindi, sabi mo, saan ka nga ba pupunta? Ikaw, bodyguard. Anong pakialam mo? Sasabihin ko sa'yo. Dadating na ang boyfriend ko sandali. Huwag mo na akong sundan. Nakakainis ka. Hindi ba ikaw ang nagsabing ako ang magbabantay sa'yo? Si Huang Xuan lang ang hahanga sa'yo. Hindi. Juan. Narito na. Sig. Miss Juan. Kuya, ano nangyari? Kilala mo ba itong kotse? Pinaglalaro nitong lalaki ang kapatid kong babae. Sa susunod, kapag nakita ko, sasaktan ko siya. Sa susunod, kapag nakita ko, sasaktan ko siya. Ay, tapos na. May nangyayari ba kay Jin Juan? Ang bodyguard ko, walang magagawa. Ang kuya na yon, tulong ka naman? Anong kailangan? Pwede mo bang ilipat ang kotse mo? Pahiram nga. Uwi ako, magluluto. Hindi kuya, seryoso talaga ako. Ganito na lang, ipapataya ko ang phone ko sa'yo. Sige na, salamat kuya, salamat talaga. Ay, salamat kuya, salamat. Knuckle. Kanina yung lalaking yun, tinapon niya ng bagay sa atin. Walang modo talaga. Bakit hindi ka bumaba tapos kausapin mo siya? Huy! Na yun, ang mga taong ganito, ayaw nilang makita masaya ang iba. Gusto lang nilang maghasik ng gulo. Huwag na tayong makipagbalikan sa kanila. Ang bait mo naman. L. Halika, Juan. Umupo ka. Ano ba to? Itong sinasabi mong masayang lugar. Tanghali pa? Nandito kayo? May sakit pa ulo mo? Iwan mo baka hindi mo maintindihan. Tanghali pa. Umiinom pa kami. May kakaibang sarap to, alam mo yon? Halika. Umupo ka. Dito sa amin, madami rin bumibisita sa araw. Kung may pasan ka sa dibdib, ilang baso lang. Lalabas din ang ginhawa. Sige, tingnan natin anong paandar mo. Juan. Ito naman, galing to kaninang umaga ko lang binuksan. Kakaship mula France. Fruit wine. Ang sarap nito. Tikman mo. Ayan, hindi ba nakakatawa? Umiinom sa tapat ng araw? Wala kang hiya. Masyado ka pang bago rito. Di ba sinabi mong sama ang loob mo? Kaya sinadya kong hanapin ko tong alak na to. Alam mo, pangalan nitong alak na to? Zui Sheng Meng Si. Isang lagok lang. Lalabas lahat ng problema mo. Parang usok. Tikman mo. Ganun ba kamazing? Siyempre naman. Di ba maglilinlang ako sa'yo? L. I-L. Uy. Talaga, masarap na. Ayos. Hindi kita niloko, di ba? Isa pang baso. Oo nga. Baka naman maano ako? Relax ka lang. Ito kasi, fruit wine to. Halatang mababa ang alkohol. Kahit inumin mo lahat ng nasa mesa, hindi ka rin mabubulagaw. Hindi ka madudrog. Sig, let me have another one. Kahit fruit wine siya, tinatawag siya sa lansangan na isang lagok
bagsak. Kahit si Wusong pa yan, madudurog ka rin dito. Ang ating Juan, ang talagang malakas uminom. Halika, isa pa. Hindi na ako iinom, hindi na. Sige, kung ayaw mo na. Sasambitin ko sa'yo, Jiang Wei. Mas okay na ako ngayon. Yuan mo kahapon ng gabi, sobra akong nagalit. Uy, Pakinggan natin, anong nangyari? Hulaan mo, kagabi pag-uwi ko, ano ang nakita ko? Anong nakita mo? Yung si Huang Xuan, magkahalik at yakap kasama ang isang estrangero. At pinapapasok pa niya yung kalalakihang yun, nakatira sa bahay namin. Sabihin mo, bakit niya nagagawa yun? Sabi ko sa'yo tungkol kay Huang Xuan, para bang hindi siya mabubuhay kung wala siyang lalaki. Parang hindi siya kayang mabuhay mag-isa. Inom ka. Isa pa. Tikman mo. Ay, bakit ka natawa? Wala lang, sige. Ituloy mo. Ituloy mo nga. Ano pang sasabihin mo? Halos mamatay na ako sa galit. Sasabihin ko sa'yo, di magtatagal. Aalisin ko ang mag-asawang yan. O palabas ko sila sa bahay. Di magtatagal. Palabas ko talaga ang mga walang hiya na yan. Palabas sila. Tiyak. Tama lahat sinabi ni Juan. Jiang Wei, bakit ka nandito sa harap ko? Umiikot-ikot ka lang. Umiikot-ikot. Naikot na ang ulo ko. Naku, Jiang Wei! Tumigil ka na. Nalulula na ako. Naku! Walang duda, Miss Juan, ang prinsesa ng pamilya Jin. Ang amoy niya. Iba talaga sa iba. Sino? Ako si Xiao Ding. Ikaw yun, bata. Anong ginagawa mo rito? Maganda to. Share tayo, bro. Huwag kang umasa. Ito ang Miss Juan, anak ng pamilya Jin. Gaya mo, hindi ka bagay. Di ka karapat-dapat. Lumayas. Jiang Wei, ginamit mo na siya tapos tinalikuran? Huwag mong kalimutan. Ako ang naghanap nitong alak. Maniwala ka ba kung sumigaw ako ngayon? Wala kang magagawa. Si. Sige, sabay na lang. Ayos na yan. Pero unahin ko lang sabihin, ako muna. Makakatulog kasama ang napakagandang babae. Pwede kahit ano. ELL. Pero unahin ko lang sabihin, ako muna. Makakatulog kasama ang napakagandang babae. Pwede kahit ano. Kaya dali na mamatay na ako sa gutom. Kung hindi ka kausap na yon, magigising na siya. Anong nagmamadali? Hindi ba napagkasunduan na ako muna? Umupo ka dyan. Huwag kang aalis. Umalis ka. Anong ginagawa mo? Ano ba ginagawa mo? Ikaw, Sino ka ba? Naku, may bago na naman. Kailangan mong pumila sa likod ko. Juan, bumangon ka. Ikaw pala, loko. Paano ka nakarating dito? Huwag ka makialam. Juan, dali. Kising. Hindi ba kayo dalawa ang dapat niya? anong ginawa ninyo sa kanya, kuya? Sino tong pumipigil sa aming saya? Siya ang bodyguard ni Jin Juan. Tapos, ano pang hinihintay natin? Alis na. Anong ikatakot mo? Isa lang siyang guard. Hindi ba namin kaya siyang labanan? Pigilan mo siya.
na yun din. Gusto ko lang naman samantalahin ang babae. Hindi ako magaling makipag-away. Juan. Putangina. Dinala ko pa ang sariling girlfriend ko. Anong pakialam mo? Kasama ko girlfriend ko lumalabas eh. Bakit ka nakikialam? Bilang bodyguard ng Miss Juan, may karapatan akong protektahan ang buhay niya. Seryoso ako nagdududa sa inyo dalawa na tinatangkang gumawa ng masama kay Miss Juan. Maganda na kayo, mamatay kayo. Ah! Grabe, sinong tinatakot mo? Isa ka lang amoy-amoy na bodyguard. Ano ba magagawa mo sa akin? Oh, bodyguard ako. Tama. Pero siya ang Miss Juan. Umulan ba? Umulan. Parang nag-yelo na, miss. Ay kuya, anong gagawin natin? Gising na si Jean Juan. Gumising na siya. Sabi ba hindi nauubra yung alak? Bakit hindi pa rin siya bumangon? Ayel. Sabi ba hindi nauubra yung alak? Bakit hindi pa rin siya bumamon? Eh di hindi ko rin alam. Baka tubig ang itapon? Ano gagawin natin? Li Xiangyang. Bakit nandito kang manloloko? Manlo Loco? Uikay manloloko ni Huang Xuan. Inihiwalay na kita kanina. Kaya bakit sinusundan mo pa ako? Gets ko na. Nangakit ka kay Huang Xuan. Tapusin mo pa yata sa akin? So ikaw pala yung ligaw na lalaki. Sasabihin ko sa'yo. Huwag kang maglaro kay Juan. Ay, Li Xiangyang. Ikaw ka ba, pervert? Nanggahas kang hubarin ako? Itong gago. Sasanayin siyang kumpunihin. Tinala kita dito para iligtas ka, oh. Kung hindi dahil sa amin, yung dalawa nila hindi namin alam anong gagawin sa'yo. Huwag kang magwisik ng kalokohan, ha? Juan, ako ang boyfriend mo. Huwag mong paniwalaan siya. Maniwala ka sa akin. Sasabihin ko sa'yo, taong basura to. Puno ng kasinungalingan ang bibig niya. Kundi siya nang pumasok ako kanina. Baka nga sinusubukang gahasain ka niya. Dinala kami para protektahan ka. L. Tama ka? Pervert ka talaga. Sabi mo ba yon? Si Ginang ba yan? Pinapahamak mo pa ang dangal ko. Hindi ako yon. Bakit lagi ginang naiisipin niyo sa masamang bagay? Bakit sa ginang pa ang tumutok? Sandali, isipin mo mabuti. Paano ka ba nakatulog? Bago ako mahimbing, nakainom ako ng 2 baso. Jiang Wei. Ay. Juan. Hindi ko inakala na mahina pala ang takip ng alkohol mo. Diba? Kahit hindi ka mahilig uminom, hindi ka dapat babagsak sa 2 baso. Nakakita na ako ng alak na isang lagok lang, babagsak ka na. Gawa para lang itong panlaban sa mga babae. Kung hindi ako dumating agad, hindi nila alam kung ano ang gagawin sa'yo. Nanungusap ka na naman ng kalokohan. Ako ang boyfriend ni Juan. Sino ka ba naman? Ay, Jiang Wei, aba. Hindi ka rin magandang ugali, Alam mo pa na isang lagok lang yung alak na yan. Hindi ka rin nagkukulang sa paglalandi, no? Wala kang pakialam. Jiang Wei, talagang nagkamali ako sa'yo. Inaayos mo pa ang usapan mo rito, no? Hindi lang siya. Nandyan din ang isa pang hayop. Jiang Wei, tao ka pa ba? Juan. Ako? Hindi ko rin natuloy, di ba? Akala mo ba makakain ka lang ako? Sasabihin ko sa'yo, papahamak ko ang buong pamilya ninyo. Juan, huwag ganyan. Ako ang boyfriend mo, Juan. Karapat dapat ka ba sa kanya? Juan, sasabihin ko sa'yo, ipapalawab ko kayo sa kalsada para mamalimos. Juan, mali ako. Juan, nagkaguluhan lang ako. Hindi ako nag-isip. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Tipirin kitang babayaran ng tama. Ganyan na. Magpakasal tayo. Okay ba? Lumayas. Juan. Guardia, ilayo mo tong basura sa akin. Guardia, ilayo mo tong basura sa akin. Tawagin mo ako. Siyempre, sino pa ba? Multo ba? Ang mukha ko. Masakit pa. Sinaktan niya ako kanina. Pasensya na. Humihingi ako ng paumanhin. Ngayon, tulungan mo akong alisin tong 2 basura. Ayusin mo agad. Tanggalin niyo sila. Taasan kita ng sweldo. Taasan ng sweldo, ha? Madali yan. Lalakad ba kayong 2 palabas? O ipapasan ko na lang kayo palabas? Lumayas!
Huwag niyong tingnan ako. Hindi to ginawa ko. Wala akong ginawa. Sabi niya daw siya ang nagutos sa akin. Makinig ka sa nangyari ngayon. Kung magbubulungan ka kahit isang salita, pupunitin ko ang dila mo. Lumayas ka. Wala akong alam. Lumayas! Papalayas mo lang sila ng ganito? Lumabag ba sila sa batas o ano? Tatawag ba tayo ng pulis? Hindi ikaw, ikaw pa. Ay, Hindi ka huwag ganyan, tigilan mo. Manahimik ka. Huwag kang gumalaw. Iiyak ako. Sige na. Salamat ha. Kanina, tinulungan mo ako. Ako ang bodyguard mo. Dapat kitang protektahan. Pero kanina, iniwan kita sa daan. Ikaw pa ang dumating para isalba ako. Kung hindi ka nagsalita, ewan ko na. Alam mo ba kung ilang lakad ang ginawa ko para hanapin ka? Ang layo-layo. para lang makapunta rito. Nasira pa ang cellphone ko. Sige, mamaya bibili kita ng pinakabagong model ng cellphone. Ay, ayaw na. Kaya ako naman bumili. Huwag ka na magalit sa akin. Alam ko mabuti ka naman. Pasensya na. Nagpapakumbaba ako. O, paano mo nalaman? Yung tipong madaling mabuwal sa alak. Noon sa army, may politics class kami. Ay, sundalo ka pala dati. Matagal na akong nag-retire. Ikaw, hindi ka na ba galit sa akin? Bibigyan kita ng kabayaran. Gusto mo ng ano? Gawin natin. Hindi mo na akong tatawagin na manduloko ngayon. Hindi na, hindi na. Tama na. Ano tama na nga. pangalan mo? Pakinggan mo, Lee Xiangyang ang pangalan ko. Maaari bang tawagin mo akong Yang, ha? Ala, hindi na tawagin mo na lang akong bodyguard. Hindi naman kailangan maging close. Ay naku, hindi ako papayag. Bakit si Huang Xuan lang ang pwedeng tumawag sa'yo? Bakit ako hindi pwedeng tumawag? Gets ko na. Gusto mo pala ng mas matanda, di ba? Uy, huwag ka magpaloko. Malinis naman ang relasyon ko sa Jinang. Wala kaming ginagawa. Kung nandito ako ngayon, dahil sa kanya yon. Kaya kahit sino pa man, hindi ko papayagan na dungisan nila siya. Maintindihan mo ba? Darating ang araw, huhulihin kita. Anong sinasabi mo? Wala naman. Teka. Tungkol sa nangyari kanina, huwag mo itong sasabihin kahit kanino. Lalo na kay Huang Xuan. Narinig mo ba? Kung hindi, magpapadala ako ng mga tao para ayusin ka. Narinig mo ba? Sige, di na ako magsasalita. Teka, ikaw nga pala. Nakapagrelasyon ka na ba dati? Oo, nagkaroon ako dati. Pero nakiwalay kami. Yung miss na yan, napagod ka na rin ba? Hatid kita pa uwi. Hindi mo pa nasasabi kung bakit kayo naghiwalay. Tara na, tara na, tara na. Huy! Ay sige na, sabihin mo na lang. Hindi ka naman mawawalan ng laman. Tara na. Uwi na tayo. Ako pa, ang dakilang miss ng pamilya Jin. Ipaupo mo lang ako sa e-bike na to. Ang e-bike kong to, pangpalit ko pa ng cellphone ha? Sasakay ba o hindi? Ako alis na eh. Huy. O sige nangga. Sakay ka na ba o hindi? Juan, bakit mo ako niyayakap ng ganito higpit? Hindi pa ako sumakay ng e-bike noon eh. Pero teka, para sa isang dalagang mayaman katulad mo, normal lang na hindi ka pa naanay. Sasabihin ko sa'yo, noong nasa kindergarten pa ako, may kaklase kami na mahirap ang pamilya. Araw-araw sinasundo siya ng tatay niya gamit ang e-bike. Kami, driver ang sumundo sa amin. Siya lang ang sumasakay ng e-bike. Tiyak tinutukso ninyo siya noon, di ba? Tinutuya? Pero sa totoo lang, naiintriga kami sa kanya. Kasi siya lang ang sinusundo ng kanyang ama. Na personal siyang sinasundo at sinasabihan ng papa niya. Oh, tara na. Pagkawalan mo na. Mahal talaga ba bibili ka ng malaking villa para sa akin dito? Talaga ba? Siyempre naman, gustong-gusto ng baby ko to. Binili ko na to. Mahal ang bait mo sa akin. Alam mo ba kung magkano ang villa? Magkano yon? Bibilhin ko para sa'yo. Managinip ka lang. Nagrenta ako dito ng 1 linggo. Ilang libong piso ang nagastos. Kung hindi dahil para maglaro tayo rito. Hindi ko yan. Basta ibibigay. Siyempre, mahal kung hindi ako mabuti sa'yo. Kanino pa naman? Dito sa compound ng villa, naglagay ako ng waterbed. Pagdating ng oras, alam mo yan. Naku, mahal ang dami mong paandar. Walang problema. Pag-alagaan kita ngayong gabi. Ayos yan.
Sino kayo dalawa? Anong pinagmamastan ninyo rito? Hoy, ulol na security. Anong ugali yan? Paano ka makikipagsalita sa may-ari? Mayari, Kailan kayo? bumili ng bahay? Bakit hindi ko kayo nakita dati? Mahal, sabihan mo agad yung guard na to. Tayo ba ang may-ari ng lugar na to? Mahal, sandali lang ah. Kuya. Nandito ako eh. Nagrenta ako ng villa ng isang buwan. Ituring mo ako may-ari na lang. Pakapasok mo na ako. Aba, so ganun pala. ZB, napulubi pala siya. Huwag kang iiyak na malakas. Ah, gets ko na. Hindi kayang bumili ng villa magrenta para naman makahakot ng chicks. Tama ba? Manahimik ka kuya. Yung babaeng to. Maraming ginastos ako sa kanya ha. Huwag mong sirain ang effort ko. Magkanong ginastos mo? Wala kang pakialam. Gets ko. Magtaya lang tayo. Ayos. May pagkakamali lang kanina. Misunderstanding. Sige, pumasok na kayo. Salamat kuya. Mahal, puro lang yan misunderstanding. Tara na. Kailangan mo ba talagang maging sobrang polite sa isang guwardiya? Anong klase ng kababaihan yan? Bakit maamo? Sa ganitong ugali ng serbisyo niya, dapat tinanggal na siya noon pa. Anong miyosin ng babae ka na yan? Uy, kuya, wag magalit. Wag mo nang pakialaman siya. Anong nangyayari? Hindi ko rin alam. Baka naubos ng battery. Nawalan ng kuryente? Ano gagawin natin? Okay naman, malapit na tayo. Tila ka rin na lang. Hindi pwede. Hindi pa ako busog magyakap. Sige, lakad na. Ay, hindi ko alam. Bakit umalis na siya bigla? Hihintayin kita sa unahan. Tangga ka. Sandali ka lang. Hindi ba yan si Li Xiangyang? Li Xiangyang. All-around bodyguard. Ay naku, mahal ko. Bakit hindi pa dumarating? Iyan ang ganda ng malaking villa. Ito ang garden area. Tatawirin mo lang ang garden na ito. Nakikita mo ba? Iyan na ang gate namin. Hindi ba yan si Li Xiangyang? Li Xiangyang. Ay, igang batang yon. Naka-electric bike pa siya. Magkano kaya ang sirang yon? Mahal ko. Yan ang sinasabi kong yung dating mahirap niyang ex. Tingnan mo ang itsura niya. Parang aso, hindi ba? Hindi siya parang aso. Parang isang asong sunod-sunuran. Anong sabi mo? Ay naku, batang lalaki. May ugali ka pa pala. Tingnan mo yung leather jacket mo. Hindi mura yan Siguro mga 10,000. May matinong panasa ka rin pala. Anong ipinapakita mo, Li Xiangyang? Hindi nila kilala ka. Akong hindi ba? Hindi lang damit na 10,000 piso. Kahit 100 pa, di mo kaya isuot. Mahal ko, sigurado pekeng gamit ang suot niya. Ah, ganun pala. Ano akala mo naman? Ipagmalaki mo lang ang paningin mo sa tao Ano ba? Huwag kang magmalaki ngayon. Mukhang maayos ka nga naman. Pero sa likod-likod, di ka man lang makakain. Kaya nga, di rin kita pinagana. Li Xiangyang, walang kwenta ka. Pero kailangan ko pa rin magpasalamat sa'yo. Salamat sa'yo sa pagpapahusay mo kay Xiao Li nitong mga nakaraang 2 araw. Gabi-gabi akong nagiging nobyo. Ay, mahal ko. Bumaba ka ng boses. Nahihiya na ako Walang dapat ikahiya. Hindi naman siya estrangero. Isa lang yung sirang sapatos na nawala ko. Akala mo yung nabunot mo ay kayamanan. Tingnan mo, ang saya-saya mo. Anong pinapanggap mo? Li Xiangyang, isa kang dukang basura. Noon, nagustuhan talaga kita. Bulag talaga ako noon. Ngayon naman, ikaw ang nagising. Kumuha ka ng taong mas matanda pa sa tatay mo. Naku, ang tanda na niya. Pero umiikot pa rin ang buhay niya. Hindi ka ba natatakot na mamamatay siya sa kama mo? Magsalita ka ng maayos, ha? Sinasabi ko naman ng maayos, pero hindi mo lang naiintindihan. Wala akong magagawa.
Sinabi mo ba na hindi ako tao? Hindi ko sinabi. Pag-isipan mo na lang. Lumayo ka nga. Huwag kang humarang aso. Hindi mo ba narinig yan? Bakit papasok ka pa? Alam mo ba kung nasaan ito? Ooh, Dream Manor yan. Alam mo pa, papasok ka pa rin? Ikaw, mahirap na gago. Anong ginagawa mo papasok? Dito ako nakatira. Huwag kang mang-asar, Li Xiangyang. Uwi ka na. Bumalik ka sa inuupahan mong kubo. Huwag kang magpahiya rito. Ako ang napapahiya. Kung ganun, bakit nandito ka? Iba tayo. Aking mahal, ako ang mararangal na may-ari ng lugar na ito. Mahal? Kung hindi ako nakakamali, yung katabi mo, malamang may asawa at mga anak na siya, di ba? Kung maging kargador ka na lang, okay lang. Araw-araw, mahal-mahal lang ang sinasabi nyo. Hindi ka ba nahihiya? Ako nga naiinis na. Sinong sinisigawan mo dyan? Baliw na aso. Maniwala ka sa akin, mahal. Isang salita lang. Papatalsikin ka ng mga gwardiya rito. Parang inuuntog na aso. Hindi ako naniniwala. Gwardiya! Gwardiya! Tugisin ninyo tong baliw na asong ito at palabasin. Gwardiya! Ayos na, Lily. Huwag na tayong makipag-away sa kanya. Huwag na tawagin ang gwardya. Hindi pwede. Ngayong araw, kailangan niyang mapahiya ko ng todo. Guardia! Guardia! Nasaan ang guard? Nandito na. Ano mang nagmamadali ka? Guard, may inutil dito. Seryoso nga. Mukhang gagawin niyang magnakaw para makapasok. Naku, anong klaseng pabulaan? Yung isa niyang jacket, mas mahal pa kaysa suot mo buong katawan. Siyempre, kaya niya nagawin ang gamit mo. Ang suot niya puro peke naman. Gusto lang niya magpanggap para makapasok. Sabi mo, anong nangyari? Hindi ako magnanakaw, promise. Ako ang may-ari ng Unit A doon sa unahan. Eto, pinautang ko lang itong e-bike. Dinig niyo? Pati e-bike pinautang lang. Paano ako makakabili ng villa kung ganyan? Nakakainis talaga ngayong araw. Ang dami namang mahihirap na ito. Ginising pa ako. Tama na. Lahat kayo, umalis na. Sige na, Little Lee. Huwag natin sabayan ang mga ganitong mahihirap. Sapat na ang makita sila minsan. Tara na. Bakit ka pa nakatayo ron? Hindi mo ba naintindihan nung pinapalayas ka na? Sinabi ko nga, may-ari ako, pero hindi kayo naniwala. Sige. Maghihintay na lang ako dito. Hihintayin ko yung totoong may-ari ng A-block. Ayos lang. Gaya mo ng basura? Anong may alam mong may-ari? Akala ko dati, ayos lang na mahirap ka. Di ko inakala. Ngayon, mandaya at manloko ka pa. Ay, nakakainis naman. Pwedeng tahimik ka nga? Mahal, umalis na tayo. Huwag mo nang intindihin yung mahirap na yan. Hindi pwede. Ibubunyag ko siya ngayon. Hindi na ako aalis. Manonood lang ako dito. Ano ba itsura ng may-ari? Kung gustong maghintay, maghintay ka na. Walang pumipigil sa'yo. Li Xiangyang, magtatapang ka ba? Taya tayo. Ano? Anong taya? Kung di dumating ang may-ari ngayon, luluhod ka sa harap ko. Magyuko ka ng 3 beses. Kung dumating naman? Kung dumating, ako naman ang luluhod. 3 beses akong magyuko para sa'yo. Sige. Tapos, napagkasunduan na. Huwag kang magbaluktot. Bakit wala pa rin siya? Ano ba? Matanda ka na. Di ka na tumatayo ng matagal. Di ka na makatiis. Umuwi ka na. Di kita pinapahintay. Maliban sa matanda ka na, ano pang masasabi mo? Ano pang masasabi mo tungkol sa akin? Matanda na ako, ano ngayon? Takot ka ba na may magsabi? Matanda na ako. Pero kaya ko pa rin kunin ng babae mo. Isang babae para lang sa pera. Nagpapalapit sa'yo, isang bulok na matanda. Isang babae naman para lang sa laman. Tininang ka lang bilang sirang sapatos. Bakit pa kailangang ipagsigawan ito? Puta, ang dami mong problema. Naghahanap ka ng patayan. Tigil ka nga dyan. Ang matandang buto mong yan, kakayanin ko pang hampasin. Bago pa ako magalit, umalis ka na. Ikaw? Oo, mahal ko. Huwag mo siyang pakialaman. Ganyang klase lang siya. Laing kalaban, puro yabang lang ang natira. Li Xiangyang, yung security nyo, dumarating ba siya o hindi? Kung hindi, aminin nyo na lang natalo kayo. Kung ayaw ninyo maghintay, aalis kami. Wala kaming pinapahintay sa inyo. Sige, tumawag ka na lang. Hindi natin pwedeng tuloy-tuloy na haranan ng pinto. Pinalitan ko phone ko ng sa e-bike, kaya hindi ako makatawag ngayon. Tingnan nyo, pakinggan nyo muna. Nagsisignal pa ng phone para lang sa e-bike. Kayo mga ganito, nabubuhay lang para magsayang ng hangin. Tama din naman. At dahil sa inyo pa rin yan, Ano naman ang kinalaman ko? 4 na taon na akong kasama mo. Dinedepensa ko ang dangal mo. Nangutang ako ng daan-daan na libo para lang sa'yo. Nailagay ko na lahat ng pera ko sa pagbili ng bahay. At may isa pa nag-ipon ako ng sahod ng ilang buwan. Para bilhan ka ng cellphone. Sinabi mo sa akin na hindi raw ito ang pinakabagong modelo. Hindi ka pa nga nakikipaghiwalay sa akin, kasama mo na si Laulu. Ikaw! Ikaw anong ikaw? Tulad mo, na nakikita lang pera, isang kurap na babae.
Walang karapatang mangaral sa akin. Walang pera ka? Sinisisi mo sino? Bukod pa rito, ikaw naman ang kusang gumastos ng pera para sa akin. Ano ang kinalaman ko? Ako ang nagkulang. Anong karapat-dapat na ikaw ang gumastos sa akin kaya kailangan ko na maging sayo magpakailanman? Kung wala ka ng pera, bakit naman hindi ako makikipanghiwalay sa'yo? Kung kaya mong kumita ng 10,000 o 8,000 sa isang buwan, tingnan natin kung sino pa ang magtatangkang iwan ka. Tama naman ang sinasabi ko. May pera talaga ako. Oy! Base sa sinasabi mo, ang yaman-yaman mo pala. Ay, inanaka... Ang ganda naman ng dalaga. Nakatira ka rin ba sa Dream Manor? Anong sinasabi ni Lao Liu? Kuya, kung tatawagin kitang lolo, sobra ka na ang edad mo. Basta gusto mo lang. Pwede mo rin akong tawaging lolo. Pagkikita, tadanaya tato. Bakit di ka umakyat sa bahay ko? May malaking waterbed pa kami sa bahay. Ano sinasabi ni Lao Liu? 'Di ba sinabi mong yung waterbed para lang sa akin yun matulog? Ngayon, sinong makakita? Tinatago mo agad? Wala ka bang hiya ha? Ano? Balak mo ba akong alagaan per buwan? Siguro dapat mga 100, 80,000. Oo, at bawat buwan naman, bibili ka pa ng bag at kotse para sa akin. Sige na, isipin natin na 5 milyon kada buwan. 5 milyon? Ginto ba yun o may diamante pa? Ano ba naman? Hindi ibig sabihin hindi ka mahalaga eh. Hindi katulad mo na para lang sa pera. Matutulog kahit sa matandang duwag na yan. Iniwan pa ng boyfriend mo. At hindi ka man nang ininda. Ang aso namin, higit pa yung halaga niya sa 10,000. Ay naku, hindi ko sinasabing ikumpara ka ko sa aso namin. Sige na, tama na. Huwag na magpaliwanag. Lumalabo lang kapag napapaliwanag ka. Saan ang galing tong salamangka na to? Aha, kayo pala pareho. Ano? Siya ba girlfriend mo? Oh, tama. Siya nga girlfriend ni Li Xiangyang. Kung bawiin mo lang ang dangal mo, manahimik ka na lang. Siya nga ang girlfriend ko. Li Xiangyang, ilang araw ka lang hiwalay sa akin. Agad ka nang manpakipot sa ibang babae? Ate, wala ka bang utak o ano? Hindi mo pa naputol ang relasyon niyo sa kanya. Tapos hinalikan mo na agad yung matanda? May mukha ka pang manghusga ng iba. Tama yan. Huwag kang mag-alala. Siguradong papakyawin ko yung mag-asawang yun. Gagawin kong sumunod sila ng todo. Siyempre naman. Miss Jin, ang sobrang astig. Uy, anong gulong-gulungan yan? Naku, ang aming bulungan ba nakakaistorbo sa'yo? Ang galit-galit mo naman hindi yata. Baka hindi mo pa makalimutan. Si Li Xiangyang? Hindi naman nakakagulat sa amin, no? Tanglaw, kapua, guwapo, at matangkad pa si Xiangyang. Huwag kang magkalat ng sabi-sabi. Lalo't lumalayo na ang kwento niyan. Huwag kayong manghula. Matagal ko nang nakalimutan si Li Xiangyang. Tapos, wala na talaga sa isip ko. Mahal, huwag mong pansinin ang mga tsismis nila. Ikaw lang ang laman ng puso ko. Sa tingin ko pera niya lang ang nasa isip mo. Ano kung ganun? At least may pera naman ang mahal ko. Si Li Xiangyang, palpak ang pera niya. Kahit electric bike niya binigay, palitan ng cellphone lang. Pila ba kayang dalawa? Wala sigurong pang malamig kahit na para sa mami. Tama yan. Anong silbi ng kabataan kung wala namang pera? Hindi naman nakakabusog ang pagiging bata. Pumayag ka na lang. Sumama ka sa akin. Basta sasagutin ko hanggarin mo. Ano man ang gusto mo. Lao Liu, anong sinasabi mo? Ay naku, anong klaseng salita yan? Akala mo ba lahat ng babae, parang sa tabi mo, itong babae? Kailangan manggagabay para lang magkaroon ng pera? Sasabihin ko sa'yo, mayayamang pamilya rin naman. Kaya rin mag-anak ng babae. Ayon sa sinabi mo, Ikaw ba anak ng mayayaman? Ano? hindi ba ako kagaya? Ang dalagang mayaman kakagusto kay Li Xiangyang. Sa ganitong palpak na tao, pasensya na ha. Ikaw ang hindi bagay kay Li Xiangyang. Hindi ka naman marunong magbugtong, wala kang kwenta. Ang mga gulot at matanda, maaari pa ring magustuhan ng mga pangit na katulad mo. Ngunit si Li Xiangyang, matangkad pa at gwapo, bakit hindi siya magustuhan? Kung sa akin tatanungin, si Li Xiangyang ay 10 beses. Kahit 10,000 mas maganda kaysa sa matandang yan. Sinong sinasabing pangit dyan? Ulitin mo yan! Ay naku,
Hindi ba ikaw ang nagsabi niyan? Ang matandang yan, sa isang buwan, bibigyan ka lang ng 30,000. Ang mura mo naman. Andila mo ang talas. Siyempre. Ako ang Miss Juan Juan ng pamilya Jin. Sinong magtatangkang manggulo sa akin? Opo, opo. Miss Juan Juan, Anong ebidensya mo? Saan ang titulo ng bahay? Ipakita mo na rito. May problema ka ba? Paglabas mo dala-dala mo ba araw-araw ang titulo? edi hindi mo mapapatunayan. Wang! Bakit ka nakatago doon? Lumabas ka! Nandito na, Miss Juan Juan. Bakit ka nakatingin lang at manahimik? Tinitingnan mo lang kaming pinapahirapan? Hindi ako gagawa niyan. Manahimik ka ba? Pinapanood ko lang po kayo mag-enjoy. Hindi ko po kayang istorbohin kayo. Huwag kang magbiro. Sabihin mo agad sa kanila. Ako ba ang may-ari rito? Siyempre naman. Miss Juan Juan ang pinakamalaking may-ari rito. Ha? Siya nga palang may-ari? Bakit naman? Kuya Guard, sinasabi mo siyang miss ng pamilya Jin? Anong miss ng pamilya Jin? Siyempre, ang pinakamalaki sa Jiangcheng. Jinshi Capital. Ang grupong Jin. Mahal ko, anong nangyayari sa'yo? Bakit takot ka pag narinig mo lang ang grupong Jin? Ganun ka ba katakot? Hindi ba klaro yan? Sila ang pinakamalaking grupo sa Jiangcheng. Pinakamakapangyarihan na kumpanya. Halos lahat ng negosyo sa Jiangcheng, sila ang nag-invest. Mayaman na parang bansa. Imposible. Paano naman si Li Xiangyang makakakilala ng ganung kayamanan? Huwag kang magkalat ng salita dito. Ngayon, napatunayan mong talo ka na. Kneel ka na. Magsisi ka na. Ano? Hindi mo ba tinatangka manakit ng imahe mo? Anang ipagmamalaki mo? Hindi ba siya lang may-ari ng Dream Manor? Ako rin, mahal kong taga-property. Bumili din siya ng villa para sa akin. Malaking villa ang binili niya. Mayaman na ate. Kanina yung matanda, sinabi niyan, nagrenta siya ng unit sa Building C ng 1 linggo. Binigyan niya ako ng 300 piso. Nasa lupa niya na yon. Akala mo kayang lokohin mo ako? Kumakapit ka sa mayaman. Bakit di ka kumuha ng totoong mayaman? Kinuha mo pa yung nagrerenta lang ng villa. Hindi na nakakapagtaka. Buong katawan mo puro peke. Mukhang ang matandang iyon, hindi pala gaanong mayaman. Ito. Lahat to peke. Kung peke man, pareho lang rin, di ba? Hindi naman halata. Ang ganda pa nitong high copy tapos mura pa. Sapakin kita. Sapakin kita! Sapakin kita! Tama na. Ang dami kong nagastos para sa'yo. Ang renta lang ng villa na to umabot ng 10,000. Isa kang pulubi. Anong pagyayabang mong mayaman ka pa? Ano kung wala akong pera? Matagal ko nang gustong palitan ka na. Gets mo? Li Xiangyang, tingnan mo sila dalawa. Hindi ba sila parang dalawang aso? Hoy! Yung lalaking yon. Halika rito. Ay. Tingnan ninyo ito ha. Ito pero sahod ni Li Xiangyang. Nandun ang 50,000 yuan. Kung mapapapaupo mo ang babaeng ulol na yan, at magluhod pa siya at humingi ng awa, maari na yan sa'yo. Hindi ito kay Miss Ito ang sahod ko. Walang kwenta ang pakontra. Uwi kita at dadagdagan pa kita. Episode 66. Dali, lapit kayo. Lumuhod ka. Magpakumbaba. Xiangyang. Xiangyang, tumulong ka naman. Alam kong mahal mo pa rin ako. Walang giya. Ngayon ka lang humihingi ng tulong kay Li Xiangyang. Xiangyang, tumulong ka naman sa akin. Tama na. Sa ganitong tao, walang say-say na ganyan. Yung Miss Jin Juan Juan. Humingi na rin siya ng tawad. Yung Kanyang pera. Hindi pa sapat bumili ng medyas ko. Pero ngayon, ayoko na ibigay sa'yo. Li Xiangyang, tayo na uwi na. ikaw ang may sala. Malas na babae. Hindi mo ba naiisip kung sino ang tinukso mo? Sadyang pamilya. Jin pa ang dinaya mo. All-around bodyguard. Anong problema mo? Sino ang nagsabing pakawalan mo siya? Dapat magpasalamat ka sa akin at kay Huang Xuan. Kung hindi dahil sa mura kong madrasta, hindi kanya napansin. Ano, nagustuhan ako daw? Bakit ka nang gigil? Mukhang todo talaga yung pagkagusto mo sa mura kong madrasta. Anong sinasabi mo? Oo, tama. Yung tungkol kay Zhang Wei, ano balak mo gawin para ayusin yan? Sige na nga, hindi ka rin makakatulong. Kahit ako pang sumuntok sa kanya, madali ko siyang mapapabagsak. Kulang pa yan.
Naglakas loob kang manakitin ang miss ng pamilya Jin? Hindi lang ang kumpanya niya ang papabagsakin ko. Papatulayin ko silang mamalimos sa kalye. Paano mo balak papabagsakin sila? Baka hindi mo alam. Anong trabahong ginawa ng tito ko noon? Kuya! Kuya, nagkamali ako. Huwag niyong patayin. Ano man ang gusto niyo, ibibigay ko. May pera ako. May pera ako, kuya. Hindi ko alam ang itsura niyo eh. Hindi ko kilala kung ano itsura niyo. Huwag niyong patayin ako. Ganito lang ang pera, tumawag ka sa kanya. Sabihan mo ang pamilya mong magdala ng 200 milyon para iligtas ka. Ma? Tulungan mo ako. Kinidnap ako. Gusto nila ng 200 milyon. Hindi ko alam. Bakit ako inatake ng pamilya Jin? Hindi ko alam na sila ay mula sa pamilya Jin. Huwag kang mag-alala. Papakawalan kita. Pero hindi may iwasan ang konting sakit sa katawan. Kuya! Sino ang pinilit mong galitin ang pamilya Jin? Kuya, nagkamali ako kuya. Huwag! Juan, huwag mong ikwento ang nangyari ngayon. Hindi ako. Ayaw. Sumunod ka. Malibang kung. Halikan mo ako. Wag na. Kapag nagmamakaawa ka sa akin, Tara na. Tama na. Jinang. nabigla ako. Mukhang masaya kayong dalawa. Inang, wala talaga akong ginawang bagay ni Juan. Li Xiangyang, saan ka napunta? Hindi ba sinabi mong protektahan ko si Juan? Kailan ko naman? Sinabihan ba kita na maging bodyguard ni Juan? Anong nangyari kay Juan? Kailan po sinabing kay Li Xiangyang na maging bodyguard mo? Hindi mo sinabing ganyan. Ako ang nagsabi na maging bodyguard niya para sa akin. Niloloko mo ako? Anong sinasabi mong niloloko kita? Pinili ko na itong bodyguard mo. Ibigay mo na lang siya sa akin. Maghanap ka na lang ng iba, di ba? Bibigay ko sa'yo kahit ano, maliban sa kanya. Hindi pwede. Bakit naman? Gusto mo ba siya? Huwag kang mga akala. Sige, kung ganun. Sasabihin ko sa'yo. Gusto ko na si Li Xiangyang. Ikakasal ako sa kanya. Ano? Gusto mo si Li Xiangyang? Gaano pa kayo kakilala? Di ka pa nakarinig ng love at first sight? Sa kay Li Xiangyang, talagang love at first sight ako. Sa buhay ko, pinili ko na siya. Hindi ako miss. Huwag ka na magbiruan. Hindi ako nagbibiro. Simula ngayon, huwag mo na akong tawaging talagang mayaman. Tawagin mo na lang akong Juan. Hindi siya miss. Huwag kang magulo. Li Xiangyang, halika rito. Huwag siyang papalapit. Manatili ka sa tabi ko. Li Xiangyang, halika. Siya ang bodyguard ko. Dapat sundin niya ako. Bodyguard mo siya. Hindi naman siya binebenta sa'yo. Babayaran kita ng doble. Li Xiangyang, mula ngayon, ikaw ay akin. Xiangyang, kailangan talaga kita ngayon. Ipagpoprotekta mo ba ako ng maayos? Sige na. Huwag na kayong mag-away. Juan. Dahil nandito ako ngayon, lahat to galing sa ginang. Pinangako ko rin sa kanya na magiging bodyguard niya habang buhay. Di ako nagkamali sa pagpili. Li Xiangyang. Pasensya na, Miss Juan. Juan, hindi ko inasahan na ganito ang mangyayari. Marami ka pang di inaasahang mangyayari. Simula nung ikinasal ka sa tatay ko. Hindi nagtagal, namatay ang tatay ko. Ngayon, nagustuhan mo pa ang bodyguard na ito. Sasabihin ko sa'yo, pinatay ninyo ang tatay ko. Juan, huwag mo siyang sabihin ganyan, ginang. Juan, pasensya na. Sinasabi ko sa'yo, ikaw bodyguard lang niya. Siya ang manugang ng pamilya Jin. Ang kasal niya, hindi siya ang magdedesisyon. Li Xiangyang. Kung handa ka ngayon, kuhanin na natin ang marriage certificate. Li Xiangyang. Hindi. Juan, huminahon ka muna. Ang ganda mo naman. Hindi ako bagay sa'yo. Li Xiangyang. Kung ayaw mo sa akin, bakit ka pa ganyan kabuti sa akin? Kung ayaw mo sa akin, kaya mo nga. Puro kayong sinungaling. Dali, habulin niya. Ano pang hinihintay niyo? Sige, punta. Bantayan ninyo si Juan. Gusto ko lang may kasama. Bakit ganun kahirap?
Bitawan niyo ako. Saklolo! Huwag. Saklolo. Sino kayo? Anong ginagawa ninyo? Numayo kayo. Alam niyo ba kung sino ako? Pati ako, sinubukan ninyong dugutin? Alam namin yan. Ikaw, Miss Juan Juan ng Pamilya Jin. Pero nang mamatay ang tatay mo, mukhang wala nang dating ang Pamilya Jin. Ano ba talaga ang gusto ninyo? May pera ako sobra. Sabihin niyo lang kung magkano, ibibigay ko. Hindi namin gustong guloyin ito. Pero may babae na apelidong Huang. Sinasabi niya sa amin. Naipatransfer mo lahat ng pag-aari, lahat ng shares, sa kanya. Apelido, Huang. Si Huang Xuan. Kahit ako, hindi niya pinapalampas. Hindi mo ba nararamdaman? Hindi ba kakaiba ang pagkamatay ng tatay mo? Sinasabi ko na sa inyo. Alam ko na ang pagkamatay ng dad ko. May kinalaman yon kay Huang Xuan. Hindi sapat ang puso niya. Laging kulang. Gusto nga gawin niya ang ari-arian ng pamilya Jin. Magkano naman ibinigay niya sa inyo? Bibigyan ko kayo ng 10 beses. Hindi namin pwedeng kalabanin si Huang Xuan. May dala kaming kontrata. Kung pipirmahin mo to, Basta pipirma ka, mabubuhay ka. Huang Xuan, walang hiya kang babae. Sinasabi ko sa inyo, hindi ako pipirma. Pwede ring hindi ka pumirma. Kanina, habang natutulog ka, kinuha ko ng ilang litrato para sa'yo. Sigurado akong magugustuhan ng lahat. Hayop! Tatawag ako. Huwag kang lumaban. Yung makakapagliligtas sa'yo sa pamilya Jin, siguro patay na siya. Tio. May tiyo pa ako. Tatawag ako kay tiyo. Sinasabi ko sa inyo, dumarating na ang tiyo ko. Mababayaran namin kayo ng 20 beses. mukhang lahat pwede pala. Ang mundo ng mayaman. Hello, tiyo? Dali, iligtas niyo ako. Hello? Kinidnap namin si Jin Juan Juan. Magdala ng 100 milyon para sa ransom. Dali, iligtas niyo ako. Huwag kayong tatawag ng pulis. Kung tatawag kayo ng pulis. Papatayin ko siya. All-around bodyguard. Huwag mag-alala, Kinang. Hahanap ko si Wanwan. Sigurado. Tiyak. Matandang yan, tinupad mo rin ang salita. Umalis tayo. Okay ba kayo? Kung hindi dahil sa iyo ngayon, di yung mamatay na ako. Dahil kay Huang Xuan at yung JR na yon. Hahabol ko to. Babayaran nila to sa akin. Juan. Ngayon, para iligtas ka. Kinuhanan ni Tiyo ng lahat ng pera ng pamilya para rito. Tiyo, huwag kang mag-alala. Tutulungan talaga kita. I-transfer mo sa akin ang 50% ng shares. Sasama ako sa'yo para labanan si Huang Xuan. Kumusta ka? Huwag kang mag-alala. Dahil sa nangyari ngayon, talaga namang nakita ko na lahat. Ang tunay na mukha ni Huang Xuan. Hindi ko na siya ipagtatanggol. Grabe, nilulunan ako ng hood na to. Oo nga naman. Ngayon siguro, tapusin na nilang magkaaway ni Huang Xuan. Ang talino talaga ni Kuya. Ang sira-sirang kahon na to. Kahon na mga basura lang. Pag na-transfer na ang shares, kailangan ipagdiwang ni Kuya ang ginawa niya para sa atin. Kay Salimuot. Ano kayong dalawa? Anong pinagtutulot-tutol dyan? Huminto kayo. Ay naku, dali. Tumakbo na. Huminto kayo. Jinang, sa wakas dumating ka na. Anong nangyari? Aha, gets ko na. Bakit nandito ka? Ang tagal natin hindi nagkita. Paano ka nagkaroon ng oras pumunta sa kumpanya ko?
pumunta ako sa kumpanya ninyo. Dapat siguro, pumunta ako sa kumpanya ko. Oo nga! Hindi mo pa alam. Ang mana, hati, ikaw at si Jin Juan, tig kalahati. Si Juan, naawa kay Tiyo sa akin. Tinanggap na niya. Ihahati niya ang kanyang shares. I-transfer niya sa akin para ayusin ko. Sana naman. Tayo rin naman ng isang pamilya. All-around bodyguard. Kuya, anong panaginip naman yan? Hindi mo basta-basta makukuha ang mana ni Juan. Kailangan muna ng pagpayag ko. Kailangan mo pa ba akong turuan kung paano gawin? Ginang Huang Xuan. Sinasabi ko to para bigyan ka ng mukha. Pwede ko rin namang hindi ka kausapin. Lahat to ay pag-aari ng pamilya Jin. Anong balak mo? Ay, naku! Ayos ka lang ba? Tinala ko pa ang mga abogado ngayong araw. Dumarating na rin si Juan mamaya. Layong araw, kalahati ng kumpanya mapupunta sa akin. Tama ang Tiyo. Juan, nasaan ka na? Hinahanap kita kahit saan. Sasabihin ko ng totoo, na-transfer ko na ang shares ko. Ipinasa ko na sa Tiyo. Dumating ako ngayon para tapusin na ang mga papeles. Juan, mali ba ang pagkaintindi mo sa akin? Misinterpretasyon. Hindi ko hahayaang ikaw lang mag-isa mag-angkin ng Jinshi Capital. Kuya! Hindi ko alam anong nilagay mo kay Juan, kung anong ipinainom mo sa kanya. Pero ang shares hindi ko ibibigay. May tao ako, nakakita sila nito sa bahay ninyo. Alam mo namang may mga nagbabalak sa katawan ni Juan, tapos nagkukunwaring walang nangyari ka pa. Sa huli, magpapadala ka pa ng tao para dukutin siya, para pilitin siyang isuko ang mana. Wala kang kwenta! Mula nang dukutin mo ako at pilit mong gustong patayin ako, panalo ka na noon. Hindi ako... Sige, pumirma muna kayo. Chineng, Dumating ka rin sa wakas. Teka, anong lingkod mong yan na amoy dumi? Bakit nandito ka ulit? kung hindi ka darating, baka si Juan na ikot-ikot na lang ng mga kasamahan ninyo. Xiangyang, bakit nandito ka? Babalik ka naman. Para tulungan itong mapagkanlong na babaeng ito kunin ang yaman. Juan, huwag kang magpaano sa kanila. Magpapadala lang sila ng 2 tao magpapanggap. Anong nangyayari kay Li Xiangyang? Di Xiangyang. Totoo ba to? Sinuko nung ginang na hanapin ka, tapos nakita ako sa 2 yan. Tio, yung 2 yan, sa'yo ba? Sa'yong mga tao, di ba? Ayos, kuya. Para makuha ang shares. Wala kang pinipiling paraan, ha? Ang grama mong inaakusahan ng iba. Ang galing mong umarte. Kumuha ka ng kahit sinong tao para akusahan ako. Li Xiangyang. Totoo ba to? Juan, ipinapangako ko sa danggal ko. Totoo ng totoo. Juan! Huwag kang maniwala sa sinasabi nila. Kuya, sinong hindi alam na may utang ka ng milyon-milyon? Palagi kang nakatingin sa shares. Tio, palit-palit ang ugali ko. Madaling magalit at magbago. Hihiganti ako pag may ginawa kang mali. Oh, dati sinabi ko nga. Naipapamahagi ko ang shares ko sa'yo para asikasuhin. Pero nagbago ang isip ko ngayon. Gusto ko na si Li Xiangyang ang mag-asikaso. Basura ka. Inaakalang kaya mong sampalin ako? Bububo kita. Kung hindi ipinagbabawal ang pagpatay, Talagang gusto kitang patayin ng isang suntok. Hintay ka lang. umalis ka na. Juan? Ako ang mali sa pagkakataong ito. Hindi ko dapat sila pinaniwalaan. Juan, kasalanan ko na hindi kita naalagaan ng maayos. Pasensya na talaga. Kung ako naman na yun, ipaglalaban ko sa iyo ng bukas ang pagmamahal kay Li Xiangyang. Huwag kang magkalokohan. Wala kaming kwento ni Li Xiangyang. Talaga bang wala? Sige, kung ganun. Kaya kapag si Li Xiangyang ay naging akin na, huwag mo akong sisihin ha.
Bata ka pa naman. Hindi mo pa alam yan. Ayoko nang makipagtarlo sa'yo. Uuwi na ako. Yung... Li Xiangyang, tumigil ka diyan. Saan ka pupunta? Pauwi na sana ako. Samahan mo ako, ha? Nakakatakot kapag mag-isa ako. Maghintay muna tayo kay Ginang. Hala, bakit pa maghihintay? Abala siya sa paglilipat ng mga shares sa kanya. Wala siyang oras para sa'yo. Hindi ba ikaw yung... Baka gusto mo siya? Hindi naman. Ang pakiramdam ko kay Ginang, wala naman akong ibang pakay. Talaga. Seryoso ako. Kung ganun, gusto mo ba ako? Hala, hindi ako nagbibiro. Maganda naman ako at maayos ang pangangatawan ko. Mas bata pa ako kay Huang Xuan. Gusto mo ba ako? Hindi. Kung makita ka pa ng iba, Duvag. Uwi na tayo. si Miss Wanwan, masyado kang malapit sa akin. Natatako ako. Yung horror movie na to, puro gawa-gawa lang, hindi totoo. Ay! Li Xiangyang, takot ako. Ay, Li Xiangyang, sobrang takot ko. Pasensya na miss, pabangon na po ako agad. Anong babangon pa? Bawal kang tumayo. Pero, bitiwan mo ako. Hindi, ikaw, bitawan mo ako. Baitawan mo. Hindi ako nagloloko. Ayoko. Maliban kung sabihin mong gusto mo ako. Miss, pwede bang tigilan mo na to? Hindi ako nagloloko. Bakit mo ako laging sinisisi? Bata ka pa. Bakit sinasabing bata pa ako? Ikaw at si Huang Xuan, nagkaka-intimacy. Yakapan. Yakapan pa kayo. Bakit hindi mo sinabing bata pa ako noon? Ako naman, kagaya ni Huang Xuan. Parehong babae kami. Ika 84 na kabanata. Ano ginagawa ninyong dalawa? Li Xiangyang. Jinang, bakit kumabalik kayo? Anong ginagawa ninyo rito? Nakakainip naman kayo. Hindi. Jinang, Li Xiangyang. Ano kakatapos mong gawin kanina? ako at si ginagawa. Hindi mo ba nakita? Tapos tanong ka pa. Sige, naiintindihan ko na. Hindi naman ginang. Umalis na si Huang Xuan. Huwag mo nang sigawan. Bumalik ka. Manood ka na lang ng pelikula kasama ko. Miss, sobra ka na. Ako ang bodyguard ng ginang. Hindi siya sa'yo. Hoy. Talaga bang gusto mo si Huang Xuan? Sinasabi ko, gusto ko ang ginang. Ika 87 page. Oo! Sinasabi ko, gusto ko ang ginang. Saan ako hihigit kay Huang Xuan? Wala akong sapat na laban. Sasabihin ko sa'yo sa buhay ko, tanging si ginang lang ang kinikilala ko. Yung kanina ko, Episodio 86. hindi. Ginang, huwag kayong umiyak ha. Jineng, Pasensya na. Nawala ako sa sarili. Malakas ang buhangin. Pumasok sa mata ko. Jinang, talaga gusto kong mapaliwanag. Kanina, kasama ko si Miss Wanwan, talagang walang nangyari. Seryoso ako. Kinis na niya ang pising imo.
Tapos sasabihin mong, walang nangyari? Hindi ko alam bakit bigla hinalikan niya ako. Sumpa, wala talaga akong alam. Tanga ka ba talaga o nagpapanggap lang? Sinabi na niya na gusto ka niya. Sabihin mo na lang kung gusto mo siya o hindi. Hindi talaga ako. Tinuturing ko lang siyang Miss Juan Juan. Ayos na yan. Tara na, sige. Kunin mo yung tsinelas ko. Episodio Lekan Santuyete. Kurot! Ang sakit! Pasensya na po, Ginang. Huwag mong kurotin ang braso. Kurot sa binti. Huwag puro binti lang, kurotin mo rin ang hita. Ayos pa ang lakas nito. Tama. Bukas, samahan mo ako sa opisina. Ililipat natin ang mga shares ni Juan Juan. Kung hindi, lagi silang maghihintay at maghahangad. Mapanganib si Juan Juan kung ganyan. Sige, naiintindihan ko. Uwi ka na. Anong nangyari? Gusto mo bang kurot? Wala. Antok na ako. Uwi mo na ako. Matutulog na ako. Ginang. Li Xiangyang. Hindi. Bakit ikaw na naman? Anong ginagawa mo dito? Xiangyang, magbalikan tayo. Naipit pa utak mo sa pinto nung lumabas ka? Anong ine-eksena mo rito? Nag-aartista ka? Xiangyang, paano mo nasabi yan sa akin? Seryoso, gusto kong magbalikan tayo. Yung ex mong si Lao Liu, iniwan ka na raw. Palagi niya akong sinasaktan. Noon, kasama ko siya. Para lang sa pera. Ikaw lang ang nasa puso ko. Ay ganun pala, iniwan ka ni Lao Liu. Hindi na kanya binibigyan ng pera, kaya hinanap mo ako. Ang tanga mo talaga, no? Hindi ako ganyan, Xiangyang. Totoo, gusto talaga kita. Noon yung kasama mong mayamang dalaga nang magyakapan kayo. Alam mo ba kung gaano ako nasasaktan? Hindi ako kasama ng Miss Juan Juan. Kung malalaman yun ng mayamang babae. Hindi ba siya mas masasaktan kaysa sa akin? Papalipat na ako ng bahay. Kulang pa ako ng 200,000 pesos. Ngayon, sundalo ka na ng mayamang babae. Para sa'yo, madaling kaya lang ang 200,000 pesos. Pero kung malalaman niya to at iiwan ka niya, para sa'yo, hindi ba parang hindi sulit ang lahat? Diba, Li Xiangyang? Episode Siam Napu. Dapat alam ko na ganyan ka pala. Sobrang totoo yan. Ikaw ang tanga. Ako ang tanga. Ako talaga, materialistic ang babae ako. Sino ang magbibigay ng pera sa akin? Syakto ang kakapit ako. Mga babae na katulad ko, walang karapatang mangarap ng pan-ibig. Hindi ganun. Kahit mahirap, may dignidad dapat. Dignidad? Ano pa bang dignidad ang meron ako ngayon? Ikaw ang hindi naniniwala na may totoong damdamin ng tao. Naniniwala ako. Pero ang pagmamahal, di siya makakain. Kahit anong sabihin mo, hindi maniniwala ang ginang. Ayoko malaman kung maniniwala ka o hindi. Totoo, minahal talaga kita. Bakit mo naman ginawa yon? Tinaya mo ang perang pangreserba ko sa pagretiro. Sino yon? Ito yung ex-girlfriend ko. Ex-girlfriend? Guvardia! Anong klaseng mga kaneg? Mga pusa, aso?
Kahit sino pumapasok agad. Sinasabi ko na nga, Li Xiangyang, bakit hindi ka bumabalik sa akin? Natuwa ka sa mayayamang babae pala. Siya ang boss ko. Huwag kang magpaloko mag-akusa. Ako naman ang nandiligaw. Kahapon yakap-yakap ka ng mayamang anak na babae. Ngayon, iba naman ang gusto mo. Hindi ko inakala na ganyan ka pala. Anong nangyayari rito? Hindi to ang ginang. Sinabi niya yung miss na yon. Pero hindi ako talaga sinabi na inakay ko yung miss o anuman. Tama na. Wala ka naman talagang lakas ng loob para gawin yon. Anong itsura ng girlfriend mo? Pangit pala? Anong padlasa mo? Oo nga. Naglaho na pala ang paningin mo. Hindi ba mas okay na may ginang ka na? Kayo pa. Li Xiangyang, binigyan na kita ng pagkakataon. Huwag kang magsisi. Ako ang nagsisi na nakilala kita. Umalis ka na. Kung hindi ka alis, ipapataboy ka ng security. Sige na, alis ka na. Tapos ng hapon, samahan mo ako sa opisina. Kailangan kong magreklamo sa security. Pinapasok nila ang kahit sinong tao. Hindi yan ginang. Gabi na. Bakit siya pupunta sa opisina? Sinong mas maganda? Siya o ako? Siyempre, mas maganda ang ginang. Paano siya makakakumpara sa ginang? Talaga ba? Talaga. Sige, maniniwala na ako sa'yo. Si Li Xiangyang at si Huang Xuan, huwag muna silang pakialaman. Hintayin niyo ako. Kuya, tingnan mo, lumabas na ang babae. Shh! Baging boses lang. Noong nakaraan, dahil hindi namin ginawa ng maayos. Hindi namin nakuha ang pera. Kailangang maayos natin ito ngayon at umalis. Huwag kang mag-alala, kuya. Kabanata 93. Noong nakaraan, dahil hindi namin ginawa ng maayos. Hindi namin nakuha ang pera. Dapat maayos natin ito ngayon. Sige, umalis na tayo. Huwag mag-alala, kuya. Boss, ayos bang ginawa natin ngayon? Parang gumising na siya. Bantayan mo siya. Pera to, ha? Oy, may bihag na dumating. Kung ayaw ng ginang na masaktan si Jin Huan, Dito na kayo. Juan! Anong ginawa niya sa kanya? Gusto ng boss namin. makipag-usap tungkol sa mga shares. Isa na naman kayong dumating. Hindi kayo mapigilan, ha? Li Xiangyang, poprotektahan mo ako, di ba? Huwag kang mag-alala. Poprotektahan kita. Tara na, sinong takot? Narinig ko kahapon. Nagkagulo daw kayo ni kuya? Ano ba yan? Hindi pa ba sapatang isa? May isa na naman. Anong gusto ninyo? I-transfer ninyo ang shares ni Juan Juan. Sabi ko na, maliban kung mamatay ako, hindi kayo makakakuha ng kahit sentavo. Pero hindi kayo matututo hanggat hindi nakikita ang kabaong. Pag-uusapan ang pananakit. Akala ninyo, ba kayo at ang bodyguard ninyo ang sobra kayong may kakayahan? Mga tao. Kung may reklamo, sa akin na lang. Huwag galawin ang ginang. Kung ganon, huwag ninyo sabihing hindi ko sinabihan. Hindi ako magpapalambot sa gwapong yan. Dakpin ninyo siya! Li Xiangyang! Ginang, ayos lang po ako. Ginang, ayos lang po ako. Kuha, dalhin ninyo siya patas. Juan! Anong ginawa mo kay Juan? Hindi siya patay. Nawalan lang ng malay. Pero kung hindi ka pipirma ng kontrata, hindi ako makakagarantiya. Wala akong kasiguraduhan sa kinabukasan niya. Sige. Pipirma ako. Pakawalan ninyo si Juan. Pipirma ako agad. Huang Xuan! Huwag kang mang-abuso. Kung hindi ka pipirma ngayon, papatayin ko siya. Paano nadukot si Jin, Juan? Sige, pipirma ako. Ayun na, ganun dapat. Pirmahan mo ng maayos ang kontrata.
Hindi mawawalan ang anak mong babae ng kahit isang buhok. Pirmahan mo ng maayos ang kontrata. Hindi mawawalan ng anak mong babae ng kahit isang buhok. Kasi kung hindi, papatayin ko siya. Bata, usap tayo ng maayos. O sige, pinawalan ninyo si Juan Juan. Hindi pwede. Kung hindi pipirma si Huang Xuan, hindi ko siya pababayaan. Anong sabi mo? Magsalita ka ng malakas. Madaliin ninyo. Pakawalan ninyo siya. Li Xiangyang. Kabanata 97. Li Xiangyang. Natatakot ako. Jineng, Papayak mo siya. Kuya, sinuri ko lahat sa kumpanya. Mga tala ng pagprint sa printer, ang sulat na nagbabanta na ito, ay isinulat ni Nanay Shu ng kumpanya. seryoso ako. Si Nanay Shu, tao siya ni Jin Lauda. Huang Xuan, hindi ka talaga kinagigiliwan. Nakuha mo ang napakaraming mana. Kahit ang isang janitor ay hindi makapaniwala. Kuya, bakit ang janitor ng kumpanya magpapadala ng sulat na nagbabanta sa akin? Mukhang alam ko na, kuya. May isang maliit na asawa, anak ni Nanay Shu. Sinisiraan mo ako! Tio. Han, huwag mong pansinin ang mga kalokohan niya. Tio, tigilan mo na. Nung buhay pa ang tatay ko, maglalaro pa kayo ng chess kasama siya. Nung namatay ang nanay ko, dinala mo pa ako sa amusement park. Naalala mo ba yun? Nung kaarawan ko ang daddy ko, may iba na siyang babae. Ikaw pa ang nag-leave isang araw. Sinuportahan mo ako pumunta sa amusement park. Sumakay tayo ng carousel. Nang sumakay ka sa carousel, tinutukso ka ng lahat. Sabi nila, isang malaking lalaki, saan ka pa sasakay ng carousel? Sabi mo nun, kung masaya ang pamangkin ko, ayos na sa akin. Sulit na lahat para sa akin. Tio, hindi ako tanga. Ako ang dalagang mayaman ng pamilya Jin. Ano ba ang ginawa mo sa likod ko? Alam ko ng malinaw. Pero hindi ako makapaniwala. Yung tiyong sumama sa akin sa park. Yung tiyong nagluluto para sa akin. Ganito pala siya. Totoo bang alis na si Juan Juan papuntang ibang bansa? Oh, naka-enroll na siya sa TOEFL class. Magpalitan tayo ng sikreto. Sige. Sa totoo lang, nung dinala ni Tio si Juan Juan, nung pinuntaan nila siya sa amusement park, si Jin Hongwei ang nag-propose sa akin. Nangyari yon habang kamakailan lang namatay ang kanyang asawa. Nung marinig ko yon, napakasakit ng pakiramdam ko. Tama si Juan Juan. Parang hindi ka mabubuhay kung wala kang lalaki. Ngayon, ikaw na ang akin. At ano naman ang sikreto mo? Sa totoo lang, nung unang beses kitang nakita, napansin na kita agad. Ang luwag ng baywang mo ha? Tarantado! Yung tungkol sa banta ng liham. Swerte ka at tinulungan ka ng kaibigan mo. Ang galing mo naman, marami ka ng kakilala. Bakit ka natuwa na maging akin bilang bodyguard? Sayang naman ang talento mo. Gagawa kitang bodyguard. Bodyguard habang buhay. Ah, teka. Ano ba talaga ibinigay sa'yo ng may-ari ng bahay? Hindi mo kinuha? Wala rin naman yon, maliit lang. Juan, nais mo na ba gamit mo? Halos lahat na. Bukas alis ka na papuntang Amerika. Mamaya ng hapon. Si Xiangyang at ako, dadalhin ka namin sa amusement park. Anong ginagawa niyo? Matanda na ako. Babalik pa ba ako sa amusement park? Basta, kaarawan mo ngayon. Akala mo ba, alalahanin kita ng ganun lang? Ay naku, mag-iiyak ng ating dalaga. Teka, bahala ka na sa sarili mo. Sige, aalis na ako.
Huwag ninyong apihin si Huang Xuan. Malinaw ba? Kasi kung apihin ninyo siya, babalik ako mula sa abroad para hampasin kayo. Worry ka lang. Poprotektahan ko siya ng todo. Wakas,